channel. Please don't skip the ads. Paki-like na rin, share at subscribe. Kabanata 1271 Magtiwala ka sa akin. 1291. Liu Qinghao, hindi ba dapat? Gusto mong sirain ang Styx formation? Nakangiting sabi ni Bai Yan. Tinitigan din ni na Ying Qiong at Huang Yushan si Liu Qinghao, at medyo banayad ang kapaligiran. Sinulyapan sila ni Liu Qinghao at walang pakialam na sinabi, ano sa palagay ninyo? Haha. Ginawa ni Zhou Tendian ang lahat ng kanyang pagsisikap dito, kahit na hindi ka miyembro ng angkan, ngunit alang-alang sa mga matandang kakilala, hindi mo rin dapat. Pupunta ako at makialam sa labanang ito. Sabi ni Bai Yan na may bahagyang ngiti, nanginginig ang kanyang pamaypay. Si Liu Qinghao ay huminga ng mahina, hinawakan ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay, at bamulong, hindi ko masasabing sigurado. Sa sandaling ito, sinabi ni Wei Bufan, huli na ang lahat. Sa tingin ko ay patay na si Ye Fan. Ang lahat ay tumingin sa likod at nalaman na ang labanan sa Porma Sion ay isa ng nakakadurog na sitwasyon. Sinamantala ni Zhou Tendian ang tuloy-tuloy na agos ng espiritual na enerhiya upang mapataas ang antas ng kanyang cultivation, at ang tuloy-tuloy na Winter God Fist at Xuanming Ice Crusher ay ginawang walang pagpipilian si Ye Fan kundi ang ipagtanggol ang pasibo. Ang swordsmanship ni Ye Fan ay napigilan sa lahat ng dako sa isang malupit na kapaligiran, at ang lakas ng layunin ng espada ay hindi sapat upang masira ang depensa ni Zhou Tendian. Bilang isang kaaway ng aking Xuanming Zhou clan, may isang paraan lamang upang wakasan. Sa tulong ng halos walang katapusang espiritual na enerhiya at tunay na diwa, nagpatawag siya ng dalawang malalakas na alon ng tunay na diwa sa isang galaw, na humahadlang sa paggalaw ni Ye Fan. Kaagad, isa pang Jade Broken Winter Fist ang bumaril ng diretso sa harapan ni Ye Fan. Kung hindi dahil sa sobrang mataas na physical fitness at sword intent ni Ye Fan, siya ay naging isang ice sculpture sa ngayon. Ngunit pilit niyang dinampot ang isang Scarlet Firmament Sword, na medyo hindi natatakot sa lamig, at hinarang ang suntok. Bang! Hinarang at hinarang niya, ngunit napabaligtad pa rin ng kapangyarihan si Ye Fan at lumipad palabas ng mahigit 10 metro, gamulong sa yelo at niebe sa kahihiyan. Sa oras na ito, si Ye Fan ay nasugatan sa maraming lugar, at ang mga sugat ay mahirap pagalingin, tanging ang lamig at malamig na pagpasok. Ang Styx formation na ito ay maaaring ilarawan bilang isang pagbabago at isa pang lumalaki. Ang mga taong may dugong Xuanming ay maaaring lubos na palakasin, at ang kabagsikan at panunupil na kapangyarihan sa kaaway ay ganap din. Ang mga tao ng pamilyang Su ay nagtipon sa isang grupo, nakita si Ye Fan na nakikipaglaban sa sobrang lamig, kahit na ang kanilang mga labi ay naging kulay ube dahil sa lamig, ang kanilang mga puso ay nag-iinit, at hinihiling lamang nila na hindi sila makasama ni Ye Fan. Si Su Qingzhou at Mumumu ay hindi natatakot sa lamig, ngunit nang makita ang pinsala at pulang mata ni Ye Fan, maaari lamang silang mabalisa. Si Shilanyu ay nagmamadali, at hinawakan si Xiao Jin na nagtatago sa kanyang manggas, ang patron saint. Dapat mong tulungan si Brother Ye Fan. Pero, ang buntot ni Xiao Jin ay nakakapit sa braso ni Shilanyu, at siya ay natigilan. Tumanggi itong lumipad palabas, halatang hindi rin ito kayang harapin itong Styx formation. Ang kalaban sa pagkakataong ito ay mas malakas kaysa sa dalawang lalaking nakatagpo sa underground world. At ang mga tao ng mga sinaunang Diyos ay medyo emosyonal, gaano man katalino si Ye Fan, imposibleng labanan ang napakalakas na Porma Sion ng tagapag-alaga. Ang background ng clan, lalo na ang 4 na major clan, ay hindi lang basta usapan kung tutuusin. Sa oras na ito, ang tanging tao sa angkan ng Zhou na nasa mataas na espiritu ay patuloy na nagbubunyi. Sa oras na ito, humakbang si Zhou Tendian ng ilang metro sa harap ni Ye Fan, at muling nag-condense ng malakas na True Yuan energy sa kanyang kamay. Icy blue na ang mukha niya, at wala man lang dugo. Malinaw, siya mismo ay lubhang napinsala ng backlash na ito. Ngunit kahit papaano hanggat nagpapatuloy ang mahusay na Porma Sion na ito, magagamit niya ang kanyang espiritual na enerhiya upang puwersahang lumaban. Umindayog si Ye Fan at tumayo, lumabas ang puting ambon mula sa kanyang mga butas ng ilong, at ang Scarlet Sky sa kanyang mga kamay ay natatakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo. Nakakamangha, hindi ko inaasahan na matutulak mo ako sa puntong ito. Nanghihinayang nalaman ni Ye Fan na minamaliit pa rin niya ang Xuanming Zhou clan, at ang labanan na sa tingin niya ay malulutas sa pamamagitan ng pagkakawatak-watek nito ay isang maling kalkulasyon. Mabahong bata, huwag kang mag-alala, hindi ka hahayaang mamatay ng matandang ito ng madali, pinatay mo ang mga kapatid ko, hindi sayang ang mamatay. Bago ka mamatay, gusto ng matandang ito na panuurin mo ang mga taong dinadala mo, na nagyelo sa yelo, at pagkatapos ay binugbog ng isa-isa. Pagkasabi noon, inihagis ni Zhou Tendian ang isang hibla ng True Essence sa kanyang kamay diretso sa posisyon ng mga babae doon. Ang mga mata ni Ye Fan ay matigas nang makita niya ito, at siya ay nagmamadaling lumabas sa galit, naglaslas gamit ang layunin ng espada, at ang grupong iyon ng tunay na diwa ay durog. Humph! May lakas ka pa bang magligtas ng mga tao? Natama ni Zhou Tendian ang isa pang Winter God Fist, dumiretso mula sa likuran.
Hindi mabalanse ni Ye Fan ang magkabilang dulo sa pagkakataong ito, ang kanyang katawan ay tinamaan ng kamao ng Winter God, tumalsik siya ng isang subaw ng dugo sa hangin, nagpaikot-ikot ng 2 beses, nasuray-suray sa isang tuhod, at minsan ang espada ay tumusok sa yelo at nyebe. Ang mga sulok ng bibig ni Ye Fan ay puno ng blood ice slug, at nang hawakan niya ang kanyang tadyang, tila nabali ang 2 sa mga ito. Asawa. Nakita ni Su Qingzhou na nasugatan muli si Ye Fan, at nadurog ang kanyang puso. Nang makitang hindi na siya mananalo, tumakbo na lang siya palabas ng karamihan. Ang sobrang malamig na Minghe formation ay walang epekto sa Su Qingzhou kahit kaunti. Sayang hindi sapat ang kanyang paglilinang, wala siyang maitutulong. Hipag. Huwag kang lalabas. Ate. Ang. Tinawag ng mga tao sa likod si Su Qingzhou, ngunit hindi masyadong makontrol ng babae. Si Su Qingzhou ay tumakbo kay Ye Fan, niyakap ang lalaki, inikot ang kanyang ulo at tinitigan si Zhou Tengyuan, at sinabing, kung manggahas kang patayin siya, papatayin ko siya. Pagpapakamatay. Hindi mo nais na gamitin muli ang walang salita na kasulatan. Si Zhou Tengyuan, na akmang kikilos, ay hindi maiwasang matigilan sandali. Siyempre nakikita niya na si Su Qingzhou ang nagmulat sa dugo ng pinaka-advanced na Xuanming, na gumising sa walang salita na kasulatan. Asawa. Bakit ka nandito? Bumalik ka. Nang makita ni Ye Fan na ang babae ay dumating upang protektahan siya, hindi niya maiwasang hikayatin siya ng isang mapang-akit na ngiti, at ang kanyang puso ay nakaramdam ng init. Ito ay salamat din kay Su Qingzhou na gumawa ng ganitong paraan, at ginamit pa ang walang salita na kasulatan bilang banta. Ayoko. Nandito kayong lahat para sa amin, kung gusto mong mamatay, mamatay ng magkasama. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay puno ng mga kristal, at pinilit niyang maging totoo. Hindi nakaimik si Ye Fan. Hindi naman niya sinabi na hindi na niya kaya. Bakit hindi naniniwala ang babaeng ito sa kanyang lakas? Gayunpaman, hindi katakataka na si Su Qingzhou, maging si Shilanyo, ay naramdaman na hindi maganda si Ye Fan, dahil hindi pa nila nakita ang sitwasyon noong nakipag-away si Ye Fan kay Sally Ye. Saglit na nag-isip si Zhou Tengyuan, pagkatapos ay sumangot ng malamig, kahit na ayaw mo sa aklat ng langit, ipaghihiganti pa rin ng matandang ito ang iyong mga kapatid ngayon, at papatayin kayong mga taksil para sa Xuanming clan. Si Su Qingzhou ay nagkaroon ng ideya, at sinabing, gusto mo talagang gawin ito para sa Xuanming clan. Para sa kapakanan ng pamilya Xuanmingzhou, pinakamahusay na ipagdasal na hindi ako mamatay. Nag-aaway na kayo ng asawa ko ngayon, at nasira ng gusto ang sigla ninyo. Kung wala ka sa akin at sa Wordless Heaven Book, makakalaban mo pa ba ang ibang mga angkan? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Zhou Tengyuan ay natigilan, ang mga salita ni Su Qingzhou ay tumama sa kanyang mga nakatagong alalahanin. Kapag natapos na ang Styx formation, karamihan sa kanya ay mawawalan ng silbi. Maaari ba talagang makipagkumpetensya ang natitirang mga kapatid sa iba pang mga puting tigre, phoenix, at dragon? Sa oras na iyon, maaari pa ring panatilihin ni Xuanming ang katayuan ng 4 na pangunahing angkan. Kuya Tengyuan, huwag kang maawa. Kung hindi mo papatayin ang anak na ito, mamamatay tayong lahat. Sa sandaling ito, sumigaw ang isang ninuno na nag-aayos ng porma sayon. Biglang nagising si Zhou Tengyuan, oo, kung hindi sila papatayin ni Ye Fan, mamamatay silang lahat, kaya bakit hindi makipagkumpetensya? Mabahong babae, muntik mo nang sirain ang gawain ng matandang ito. Kung gusto mong magpakamatay ka. Kailangan kong patayin ang masamang hayop ngayon. Si Su Qingzhou ay natigilan, at ngayon ay hindi niya alam kung ano ang gagawin. Inaasahan ito ni Ye Fan kanina, tumayo, ipinatong ang isang kamay sa ulo ni Su Qingzhou, at sinabing may ngiti, magpakabait ka, pumunta ka sa likod, magtiwala ka sa akin. Nakita ni Su Qingzhou ang hitsura sa mga mata ng lalaki, kahit na medyo nag-aalala pa rin siya, tumanggo siya at mabilis na tumakbo palayo. Sa oras na ito, si Zhou Tengyuan ay muling nag-condense ng sumisikat na tunay na enerhiya sa kanyang mga kamay, na parang gusto niyang patayin ang lahat ng mabilis habang nakakapit siya. Huminga ng malalim si Ye Fan. Bagamat nag-aatubili siya, wala siyang masyadong pakialam, at kailangan niyang makabuo ng kakayahang pindutin ang ilalim ng kahon. Kahit na ito ay nakikita ng mga tao ng mga sinaunang Diyos, walang paraan upang gawin ito. Kailangan mo munang manalo sa laban na ito. Ang gintong apoy sa mga mata ni Ye Fan ay muling nagliliyab. Nagsimulang maging manik ang trajectory ng paggalaw sa loob at labas ng kanyang katawan. Magsimulang mag-break out. Walang kapantay na layunin ng espada, ang katawan ng Diyos ng espada. Sa dagandong ni Ye Fan, isang bagyo na nabuo sa pamamagitan ng layunin ng espada ang tumakas, na nagbasag ng lahat ng yelo at nyebe sa lupa, tulad ng isang lindol, ang nakakatakot na pamimilit ay naging sanhi ng lahat ng nasa eksena ay natigilan. Maging sina Ying Qiong at Liu Qinghao ng mga sinaunang Diyos ay bamuka ang kanilang mga bibig, natulala, at ang kanilang mga katawan ay nanginginig ng walang malay. Masyadong nakakatakot ang Kabanata 1292. 1292. Ang katawan ng Diyos ng Espada.
Ito ang pangalawang pagkakataon na magagamit lang ni Ye Fan ang sword intent na ito kapag ginamit niya ang kanyang sword intent para maghiwa-hiwalay. Kung ikukumpara sa nakaraang labanan kay Sally Ye, ang pisikal na fitness ng kasalukuyang Ye Fan at ang lalim ng kanyang layunin sa espada ay napabuti, at ang kapangyarihan ng kanyang layunin sa espada pagkatapos ng pagkakawatak-watek ay natural na mapapabuti. Dahil sa marahas na layunin ng espada, ang bawat kalamnan, bawat meridian, at maging ang bawat buto sa katawan ni Ye Fan ay nakaramdam ng manhid na hindi gaanong masakit kaysa sa unang pagkakataon. Ang pagkakawatak-watek ng sword intent ay lubhang nangingibabaw, at sa tuwing ito ay pagsubok sa kanyang katawan. Ngunit kapag pinagkadalubhasaan ang ganitong uri ng kapangyarihan, ang pakiramdam ng tagumpay at indulhensya na dulot nito ay magpapaadik kay Ye Fan bilang isang eskrimidor. Ang mga ordinaryong monghe ay hinahabol ang kawalang kamatayan, habang ang mga tunay na eskrimidor ay hinahabol lamang ang ganap na kapangyarihan. Ang pagkakawatak-watek ng sword intent ay nagbigay kay Ye Fan ng mas malakas na pakiramdam ng kasiyahan sa kapangyarihan. Kaya naman, pagkatapos niyang mapagtanto ang layunin ng espada, labis siyang nahumaling sa paraan ng espada, at patuloy siyang naghahanap ng mga paraan upang pag-aralan ang paraan ng espada. Nung una akala ko lang may talent ako, pero kalaunan, na-addict na talaga ako. Isang walang kapantay na layunin ng espada na mas makapal at mas maharlika kaysa dati, misteryoso at solid, ang lumitaw sa loob at labas ng kanyang katawan. Ang sakit mula sa sugat na ngayon ay ganap na nawala, si Ye Fan lamang ang naramdaman na siya ay isinilang na muli, at hindi siya nakaramdam ng anumang sakit kung saan siya ay nabalian ng mga buto. Sa mga mata ni Ye Fan, ang ginintoang apoy ay pambihirang nagninangas, na parabang ito ay dalawang naglalagablab na apoy na malapit ng lumunin ng direkta ang kalaban. Si Zhou Tengyuan ay pinag-iisipan pa rin ang kanyang tunay na diwa, ngunit nabigla siya sa bagyo ng layunin ng espada, kaya mabilis siyang umatras ng ilang dosenang metro ang layo. Nang tingnan niyang mabuti, bakas sa mga mata niya ang pagtataka at takot. Nakita ko na sa labas ng katawan ni Ye Fan, isang malaking ginintoang multo ang lumitaw ng buong pagmamalaki, na malinaw na ginawa ng concretization ng sword intent. Ang multo ni Ye Fan, na bumabalot sa kanya, ay halos 20 metro ang taas sa pagkakataong ito, kumpara sa 7 o 8 metro sa unang pagkakataon. Mahigit doble. Napakurap si Ye Fan, ibinaling ang kanyang ulo, at maging si Jin Yan sa kanyang mga mata, lahat ng mga detalye, ang multo na ito ay magkakasabay. Ang ikinagulat ng lahat na naruroon ay sa sandaling lumitaw ang multo na ito, ang buong Styx formation ay nagpakita ng mga senyales ng pagluwag, at ang mga ice blue light na kurtina sa lahat ng direksyon ay kumikislap. Obviously, ito ay dahil ang Phantom of the Sword Intent, ang energy intensity nito, ay nanginginig na sa aura ng Styx formation, kaya ito ang kaso. Ito. Ano ito? Baka ang sword intent din. Nakita rin ni Su Qingzhou at ng iba pang mga babae, kabilang si Shilanyo, ang tibok ng kanilang puso. Naramdaman nilang hindi lumalamig ang temperatura sa kanilang paligid, at tila pinipigilan ang kapangyarihan ng Styx formation. Naramdaman ni Exi Lin Yuan na hindi na niya kilala si Ye Fan, at napatitig sa katawan ng Sword God, ito ba talaga ang boss? Sa aking impresyon, ang boss ay hindi masyadong pervert. Ang mga sinaunang Diyos sa di kalayuan, sa oras na ito isa-isa, lahat sila ay natagpuan sa kawalan ng paniwala na lahat sila ay nagkamali sa pagtatansya ng sitwasyon ng labanan. Ngayon ko lang naisip na si Ye Fan ay tiyak na mamamatay, si Zhou Tengyuan at ang pamilyang Zhou ay nanalo, ngunit hindi nila naisip, hindi ginawa ni Ye Fan ang lahat ng kanyang makakaya. Ang malaking gintong multo na nakatayo sa Styx formation, na parang mayabang sa mga karaniwang tao, ay tila sinasampal ang kanilang mga mukha ng marahas. Tawanan ang kanilang kamangmangan. Ito ba talaga ang layunin ng espada? Tumirek ang mga mata ni Qing Yin sa sandaling ito, at sinabi niya, napakapakinabang pa ba ng sword intent? Mapait na ngumiti si Wei Bufan, sino ang nakakaalam? Natatakot ako, ito ang layunin ng espada sa antas ng emperador. Ito ay mahiwaga. Ang mga mata ni Liu Qinghao ay puno ng kinang, at ngumiti siya ng masama, gaano man kalakas ang layunin ng espada sa antas ng emperador, nakasalalay ito sa mga tao upang maunawaan ito. Kayong mga tao ay maramo at hindi makapuri sa iba. Kumunot ang noo ni Bai Yan at sinabing, mula sa simula hanggang sa huli, ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng batang iyon. Bagamat bata pa ang batang ito, malalim ang kanyang pag-iisip. Binabantayan niya tayo at hindi niya ginawa ang kanyang makakaya. Malungkot ang mukha ni Ying Qiong, at isang pangungusap lang ang sinabi niya, ito. Maaaring hindi ang buong lakas niya. Nang marinig ito ng lahat, hindi nila maiwasang tumahimik. Hindi sila naglakas loob na mag-isip ng malalim dahil masyadong nakakatakot. Kasabay nito, sa Styx formation, naramdaman ni Zhou Tengyuan ang mapang-epong puwersa ng katawan ng Sword God sa pinakamalapit na distansya, at lubos na nataranta. Hindi pa siya natakot ng ganito sa buhay niya gaya ngayon. Gumawa siya ng desperado na taya, pilit na ginamit ang kanyang tunay na enerhiya, at sinubukan ang kanyang makakaya na tamaan ang isang kamao ng Diyos ng taglamig. Punta ka sa impyerno. Namilog ang mga mata ni Zhou Tengyuan.
Ang kamao ng Winter God, na tila napakalaki, ngayon ay parang kamao ng isang sanggol sa harap ng katawan ng Sword God. Ramdam ni Yefan ang paglaki ng katawan ng Sword God sa oras na ito. Pinuno ng malakas na puwersa ang kanyang mga limbs at skeletons, kaya siya ay nalasing. Ito ang kahulugan ng pagsasanay upang maging mas malakas. Ang mga negatibong epekto ng Styx formation na ito ay walang epekto sa kanya, at ang malamig na hangin ay naging isang simoy ng tagsibol. Nang makitang sinusuntok siya ni Zhou Tendian, malamig na huminga si Yefan sa kanyang puso, nang hindi man lang tumitingin, ibinaba niya ang kanyang espada. Ang katawan ng Sword God ay nalaslas gamit ang isang espada ng sabay-sabay, at ang malaking golden lightsaber ay higit sa 10 metro ang haba, na parang si Optimus Prime ay nahulog, ngunit ito ay kasing bilis ng kulog at kidlat. Dahil masyadong malaki ang coverage area, hindi na kailangan pang punteriya ni Yefan, tinadtad lang niya ito kung gusto niya. Libo-libong mga tao sa madla, tanging upang makita ang ginintoang liwanag na bumagsak sa lupa, isang kulog na hampas, at isang dagandong ng kulog. Hlang! Sa sandaling nagkadikit ang Winter God Fist ni Zhou Tendian at ang Golden Light Giant Sword, nahati sila, at ang mga hiyawan ni Zhou Tendian ay nilamon din ng higanteng espada. Doon lang niya napagtanto na hindi siya dapat sumugod ng ganito, pero huli na ang lahat, wala man lang siyang pagkakataong umiwas. Ang lupa ay pinutol ng malalim na bangin na mahigit 20 hanggang 30 metro ang haba, na parabang isang kanya ng naputol. Tulad ng para sa katawan ni Zhou Tendian, ito ay napunit matagal na ang nakalipas at nahulog sa mga bitek sa lupa. Nawala ang usok. Sa oras na ito, tahimik ang mga manunood, at ang angka ng Zhou ay bumagsak lahat, ang kanilang mga mukha ay namumula, at ang kanilang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi sila makapaniwala sa lahat ng nasa harapan nila. Nang ma-activate ang Styx formation, si Zhou Tendian, na ang lakas ay tumaas ng husto, ay napatay sa pamamagitan ng espada. Bumulong si Yefan sa mahinang boses, at nang lumingon siya, ang katawan ng Sword God ay sumunod, at ang kanyang mga mata ay dumapo sa nakapaligid na mga ninuno ni Zhou. Sa sandaling namatay si Zhou Tendian, ang mga mata ng formation ay nawasak, at ang Styx formation ay natural na nawasak. Ang nagyayelong asol na liwanag sa kalangitan ay naglaho, at ang kinang ng mga sinaunang bato sa mga kamay ng mga ninuno na ito ay lumabo, at ang mga ninunong ito mismo ay kumonsumo ng maraming tunay na enerhiya, at karamihan sa kanila ay mapatla. Malamig na sumangot si Yefan, paano niya mabibigyan ng pagkakataon ang mga taong ito na huminga, dahil papatayin nila ang kanyang buong pamilya, kung gayon hindi niya iiwan ang sinuman sa kanila. 8 Desolate Emperor Dragon. Sa sandaling nawala ang Styx formation, ang lahat ng mga espada ay muling nanimbalik ang kanilang sigla. Hindi pa banggitin na pagkatapos ng pagkakawatak-watek ng Sword Intent, ang kakilakilabot na kapangyarihan ng Sword Intent ay mas malaki kaysa karaniwan, at ang bilis ng paghimok sa Sword Intent ay mas mabilis. Nang isipin ito ni Yefan, libu-libong espada ang naipon sa isang iglap, at ang 8 Stegosaur ay muling sumikop sa kalangitan ng may pambihirang lakas. Patayin! Hindi man lang nag-abala si Yefan na gamitin ang kanyang Sword God Body para harapin ang mga ninuno na ito, kaya nagpadala siya ng 8 Stegosaurus at umungal upang patayin ang mga ninuno sa 7 direksyon. Paano pa rin magiging kalaban ng mga ninuno na ito ng mga Diyos at Diyos kapag nagkawatak-watak ang katawan at layunin ng espada ni Yefan? Sa harap ng 8 Desolate Emperor Dragons ni Yefan, sila ay marupok tulad ng papel, at sa loob ng ilang paghinga, lahat sila ay napapaligiran at pinatay ng walang buong katawan, at tumalsik ang dugo. Tuwang-tuwa ang lahat sa pamilyang Su nang makita nilang bumalik ang Jedi na ito at ginawang tagumpay ang pagkatalo. Nang makita si Yefan, na mukhang isang higanteng Diyos ng digmaan, hindi na sila makapaghintay na lumuhod at sumamba. Nakahinga rin ng maluwag ang mga kababaihan, alam nilang maayos na ang kabuuang sitwasyon. Tinitingnan si Yefan na hindi mailarawan sa isip na makapangyarihan, lahat ng uri ng pagmamataas, pagmamalaki at kagalakan ay hindi masasabi. Bilang finalizer ng digmaang ito, tila ang pinuno ng mundong ito, si Yefan mismo, ay hindi man lang nag-abala na tingnan ang mga ninuno na pinatay. Sa kanyang mga mata, ang mga taong ito ay mahina at dapat ay namatay ng matagal na ang nakalipas. Ang pagpatay sa kanila ay parang paglilinis lang ng basura. Ang malaking katawan ng Sword God ay dahan-daang lumingon, ang mga mata ni Yefan kay Jinyan ay dumaan sa karamihan at itinuon ng mga sinaunang Diyos sa di kalayuan. Kabanata 1273 ang sakuna ay nalalapit. 1293. Nang ang mga tao ng mga sinaunang Diyos ay pinagmamasdan ng mga gintong mag-aaral ng katawan ng Diyos ng espada, lahat ay tumingin solemna. Bagamat malalakas sila at matatanda, imposibleng ipakita nila ang kanilang kaduwagan, ngunit mapagmatsyag na sila sa kanilang mga puso. Napansin din ng libu-libong tao sa field ang mga kilos ni Yefan sa oras na ito, at hindi maiwasang tumingin sa mga sinaunang Diyos. Ngayon pa lang, naisip nila na ang mga taong ito mula sa mga sinaunang Diyos ay pumunta sa istasyong iyon, at ang aura ay nanag sa mga manunood, ngunit sa oras na ito, si Yefan lamang ang nagtakip sa pamimilit ng mga sinaunang Diyos. Kayo, kung gusto ninyong lumaban, pwede kayong magsama, nagmamadali ako. Ang boses ni Yefan ay hindi malakas, ngunit ang mga salitang ito,
tulad ng pagtunog ng isang sinaunang kampana, ay malinaw na ipinadala sa pandinig ng lahat. Hindi alintana ang pamilya Zhou o ang pamilyang Su, lahat sila ay natigilan. Gusto ni Ye Fan na labanan ng mga sinaunang Diyos na ito. Bukod dito, upang maging isang kaaway sa parehong oras. Ngunit ang problema ay, ang mga tao ng mga sinaunang Diyos ay tila hindi nagpapakita ng puot kay Ye Fan. Hindi ba si Ye Fan ang nagkukusa na mang-provoke? Ang ganitong hakbang, kung hindi baliw si Ye Fan, mayroon na siyang sapat na kumpiyansa para durugan ang mga sinaunang Diyos. Ang mukha ni Ying Qiong ay madilim, ang mga sulok ng kanyang mga mata ay pumipintig, at ang mga salita ni Ye Fan ay talagang kapanapanabik. Nang hahakbang na sana siya, inabot ni Bai Yan at pinigilan siya. Ngumiti si Bai Yan ng mapang-akit sa kanya at umiling, Kuya Qiong, huwag kang pabigla-bigla. Ngumuso si Ying Qiong, kung isa sa alang-alang ang pangkalahatang sitwasyon, wala siyang choice kundi sumulyap kay Ye Fan, pagkatapos ay naging puting liwanag, at sa isang kisap mata ay umalis. Haha! Inalis ni Bai Yan ang kanyang pamaypay, iniyuko ang kanyang mga kamay kay Ye Fan, at nakangiting sinabi, Little Brother Ye Fan, ngayon ang aming White Tiger Clan ay narito lamang upang makita ang ilang Emperor level na sword intent, walang malicious intent, kaya umalis na tayo. Pagkatapos sabihin iyon, ngumiti si Bai Yan at yumuko muli sa ibang tao, at naging puting ilaw din siya at nawala kaagad. Ang bilis ng dalawang taong ito ay napakabilis, na halatang talento ng dugo ng angkan ng White Tiger. Gayunpaman, tinawag talaga ni Bai Yan si Ye Fan na, maliit na kapatid, na talagang nagpabuntong hininga ang ilang taong nakakaalam ng kanilang pinagmulan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mundo ng paglilinang kung saan iginagalang ang mga malalakas. Kahit na si Ye Fan ay daan-daang taon na mas bata sa kanila, ngunit ang strength ay nakakuha ng respeto, at ito ay naging isang, kapatid, na henerasyon. Matapos sumulyap ni Huang Yuzhan kay Du Yuner sa karamihan, ngumiti din siya at sinabing, Ye Fan, ang pangalan ko ay Huang Yuzhan, dapat mong malaman kung saang angkan ako kabilang. Clock. Mukhang pinahahalagahan ka ng batang iyon na si Zinner, ngayon alam ko na kung bakit. Pinagkatiwalaan lang ako ng clan na pumunta dito para makita, walang ibang ibig sabihin, may chance ako sa future, dapat maganda ang kachat ko. Pagkatapos sabihin iyon, ang mga puting pakpak ng Phoenix ni Huang Yuzhan ay bumukas sa kanyang likuran, at agad siyang nawala. Lumipad sa hangin at mabilis na umalis. Ang bilis talagang tumakbo ng mga ito. Nagpout si Qingyin at sinabi kina Wei Bufan at Lei Dong, bakit nakatayo ka pa dyan? Tapos na ang palabas, tara na. Wei Bufan at Lei Dong smilelessly, nagpaalam kay Ye Fan in a friendly way, at umalis kasama silang tatlo. Ang mga taong ito ang pinakamataas sa mundo sa kaharian ng Daoyan. Kung gusto nilang umalis, natural na napakabilis nila, at mawawala sila kaagad. Sa huli, naiwan sina Liu Qinghao at Monk Muyo. Nang makitang umalis na ang lahat, ang monghe ay nagpaalam kay Ye Fan na nakahalukip-kap ang mga kamay. Lumapit si Liu Qinghao, kinawit ang leeg ng monghe, tumawa at sinabing, matandang kalbo na asno, hindi kita nakita sa loob ng maraming taon, halika at halika, sabay tayo, pagdating ko, nakita ko ang isang barbershop sa daan, naghugas tayo magpagupit, gunitain. Mapait na ngumiti si Monk Buyo, inabot at hinawakan ang kanyang kalbo na ulo, medyo walang magawa. Walang effort ang dalawang taong ito, nagkabit lang ng ganito, at lumayo sa damuhan. Wala na ang mga tao ng mga sinaunang Diyos, at inalis din ni Ye Fan ang katawan ng Diyos ng Espada. Muling nanambalik ang katahimikan ng buong plaza sa labas ng Xinwu Hall. Gayunpaman, ang nawasak na larangan ng digmaan at ang mga mantsa ng dugo sa lahat ng dako ay nagparamdam pa rin sa mga tao ng pamilya Zhou na parang sila ay namatay. Iyon lang. Ang mahigit 20 ninuno ng pamilya Zhou na kakaalis lang sa customs, sa hindi inaasahang pagkakataon, halos lahat ay namatay sa labanan. Bukod dito, isang tao ang pumatay sa kanila. Mahirap para sa mga tao ng angkan ng Zhou na tanggapin, ngunit kailangan nilang tanggapin ang isang malupit na katotohanan. Kahit ang mga sinaunang Diyos ay hindi nang ahas na pukawin si Ye Fan, kaya ano ang magagawa nila? Libo-libong miyembro ng Zhou clan, kabilang si Zhou Changqi at iba pang orihinal na patriarch at elder, lahat ay tumingin kay Ye Fan ng may malungkot, galit ngunit natatakot na mga mata. Si Su Qingzhou at ang iba pang kababaihan, pati na ang mga tao ng pamilyang Su, ay sunod-sunod na pumunta sa harapan, nakatayo sa likod ni Ye Fan, na may ganap na kakaibang pananaw sa pag-iisip. Lahat ay naghihintay sa susunod na desisyon ni Ye Fan. Nag-isip sandali si Ye Fan, at sinabing, ang pangunahing linya ng pamilya Zhou, ang mga matatanda ng presbytery ng pamilya Zhou, lahat ay tumayo. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, si Zhou Changqi at ang iba pang grupo ng mga matatanda ay mukhang komplikado at balisa, at nag-alinlangan kung makikinig sa mga salita ni Ye Fan. Ngumisi si Ye Fan, may kawalang katarungan, utang sa may-ari, sinaktan ni Zhou ang pamilya ko at pinahiya ang asawa ko, kaya magkakaroon ng karma ngayon. Pero hindi ako baliw na pumapatay ng mga inosenteng tao ng walang habas, alam ko na ako ang gumawa ng desisyon noon, it is nothing more than the members of the main line and the council of elders who passed the proposal, and they should be responsible. Kung ang mga taong ito ay ayaw tumayo, kaya ko lang.
Mas gugustuhin kong patayin ang pagkakamali kaysa pabayaan ito. Sa sandaling iwinagayway ni Fan ang kanyang kamay, ang 8 stegosaur ay nagkalat, naging halos 10,000 lumilipad na espada, nakabitin sa hangin at binalot ang angkan ng Joe. Gamit ang isang matalim na espada na nagpapakita ng malamig na liwanag sa kanilang mga ulo, ang mga miyembro ng Joe clan ay namumutla na sa takot. Sa libu-libong tao sa field, ang mga aktwal na kasangkot sa mga gawain ni Joe Huayang ay 12-12 ng mga pangunahing miyembro ng pamamahala, at ang kanilang mga angkan mula sa ibang mga linya ay hindi alam ang mga bagay na ito. Kung sila ay namatay dahil dito, sila ay natural na makaramdam ng mali. Alam ni Joe Changqi na hindi siya makakapagtago, kaya kailangan niyang mag-walk out. Ye Fan. Lahat ng ginagawa ko, Joe Changqi, ay para sa paglago ng Xuanming clan. Ang angkan ng Su at ang angkan ng Joe ay pareho sa angkan ng Xuanming. Papayag ako kung sino man ang magiging padre de pamilya. Pero kung papatayin mo kami, mawawala ng lakas ang Xuanming Daming clan, gusto mo ba talagang patayin silang lahat? Natawa si Ye Fan, hindi ko narinig na sinabi mo ang isang bagay na walang kahihiyan noon, sino man ang pinuno ng pamilya Joe o ang pamilyang Su ay maaaring gumawa ng ganitong uri ng bagay. Ano pa? Sa kaunting lakas mo, hindi sayang ang mamatay. Naisip na ito ni Ye Fan bago siya matapos magsalita, at 12 lumilipad na espada sa langit ang biglang nahulog. Ang lumilipad na espada na kasing bilis ng bulalakaw, na may walang kapantay na layunin ng espada, ay ganap na lampas sa lakas ni Joe Changqi at ng iba pa, at tinusok ang kanilang mga ulo sa isang iglap. Si Joe Changqi ay natulala hanggang sa kanyang kamatayan, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon si Ye Fan ng kahit katiting na silid para makapag-usap. Uulitin ko ulit. Lumabas lahat ng may pananagutan sa pamilya Joe. Kapag nalaman kong may nagtatakip, parurusahan ko ang buong pamilya. Malakas na sumigaw si Ye Fan, na ikinagulat ng mga manunood. Natakot ang angkan ng Joe nang makita nila si Joe Changqi at ang iba pa na napakadaling pinugutan ng ulo, at alam nilang hindi ito biro. Ang angkan ay napakalaki, at kahit na ito ay ang angkan ng Joe lamang, marami sa libu-libong tao ang hindi pamilyar sa isa't isa. Ang ilang mga tao ay nasa 20 at 30s, sila ay napakabata pa, ang iba ay may mga anak at nagiging magulang pa lamang, at ang ilan ay nakamit ang ilang mga tagumpay sa pamamagitan ng paglilinang, o may sariling mga trabaho at karera sa sekular na mundo. Ang mga taong ito ay walang damdamin para sa pangunahing linya at sa Presbyterian Church. Kapag dumating ang sakuna, natural na hindi nila isasakripisyo ang sarili nilang kapamilya at mga anak para pagtakpan sila. Ngayon na ang pamilya Joe ay tinamaan ng husto, sa wakas ay may pagkakataon na silang mabuhay. Siyempre kailangan nilang samantalahin ang pagkakataon. Siya ay mula sa Presbyterian Council. Ito ang Elder Joe Kabi ng Presbyterian Council. Narito ang ikapito ng pangunahing linya. Matapos sumigaw ang isang tao, parami ng parami ang mga tao ng angkan ng Joe ay nagsimulang magbigay ng mga nagtangkang magtago sa karamihan at sa mga matatanda. Ang mga taong ito ay naging mga naulilang aso. Ang iba ay namumula sa galit at gustong manakit ng mga tao, habang ang iba naman ay natatakot at tumatakas, umiiyak at sumisigaw na sila ay napinsala. Hindi man lang sila binigyan ni Ye Fan ng pagkakataon, sa sandaling matuklasan sila, lahat sila ay agad na pinatay. Wala pang isang minuto, halos 100 pangunahing miyembro at matatanda ang naperga. Nakita ni Su Qingzhou at ng iba pa sa likuran ng mga taong nakahandusay sa isang pool ng dugo. Bagamat hindi nila kinaya, hindi nila ito pinigilan. Pagkatapos ng lahat, kung ang mga taong ito ay hindi namatay, sila ay magtatago ng mga panganib sa madaling panahon. Nang makitang sa wakas ay tumahimik na ang angkan ng Joe at walang mahanap na sinuman, ibinaling ni Ye Fan ang kanyang tingin sa isang nasa katanghaliang gulang na babae na nakatayo sa gitna. Mayroon kang cultivation base ng Divine Revelation Docheng, at isa ka sa mga ninuno na umalis sa customs. Bakit hindi ka lumaban? Matagal nang natuklasan ni Ye Fan ang babaeng ninuno na ito. Wala akong pakialam sa pagkamatay ng mga ninuno at angkan ni Joe. Kahit sa formation ay siya lang ang ninuno na hindi sumali kaya maswerteng nakaligtas siya hanggang ngayon. Kabanata 1294 na tadhana. Ang babaeng ninuno ng 1294. Humakbang pasulong sa oras na ito, iniyuko ang kanyang mga kamay bilang pagpupugay, at magalang na sinabi, ang pangalan ko ay Zhou Changhuan, at miyembro ako ng 4 na linya ng pangunahing pamilya ng pamilya Ye. Maaaring hindi alam ni Mr. Ye na ang Styx formation na ito ay nangangailangan ng mga taong may magagandang bato. Maaari akong lumahok sa pagbuo ng pagbuo. Ako ay isang babae, at kahit na ako ang ninuno ng angkan, hindi ako kwalipikadong makuha ang Honghuang Stone, kaya hindi ko may ayos ang pagbuo. Tinawag ni Zhou Changhuan si Ye Fan na, Mr., ibig sabihin ay sumuko. Gayunpaman, hindi siya pinagtawanan ng mga tao ni Joe. Walang maglalakas loob na ipagkanulo si Ye Fan sa ganoong sitwasyon, dahil hindi yun pagpapahalaga sa sarili, ito ay katangahan lamang. Honghuang Bato. Ang bato pala ay tinawag na Honghuang Stone sa clan. Biglang naalala ni Ye Fan na nang tanungin niya si Zhou Wei at ang iba pa kung ano ang bato sa tungkod ng mga matatanda sa Zhoujie Village, sinabi nila na ito ay isang mababang antas ng chi na pampalusog na bato at walang halaga.
Mula sa puntong ito, ang may mas kaunting enerhiya ay ang Chi na pampalusog na bato, at ang may mas malakas na enerhiya ay ang Hongwang Stone. Malaki ang agwat sa antas ng kahalagahan, at kahit ang mga ninuno ng angkan ay hindi isang piraso ng kamay. Gayunpaman, sa pakikinig sa mga salita ni Zhou Changhuan sa loob at labas, kitang-kita na bilang isang babae, iba ang pakikitungo sa kanya, at medyo naiinis siya. Hindi nakakagulat na ang mga ninuno ng mga lalaking ito ay namatay, at siya ay hindi masyadong malungkot. Daan-daang taon ng buhay, ang mga taong nakapaligid sa kanya ay dumarating at umalis, at matagal na siyang minamaliit ng husto. Higit pa rito, nang mamatay ang iba pang mga ninuno, siya lamang ang ninuno ng pamilya Zhou, at ang kanyang katayuan ay lubos na bumuti. At wala siya sa pangunahing linya, kaya wala siyang pananagutan sa nakaraan. Kaya, napakakalma niya. Asawa, dahil ang ninuno na si Changhuan ay walang kinalaman sa bagay na iyon, at hindi kanya inatake ngayon, pagkatapos ay hayaan mo siya. Lumapit si Su Qingzhou sa sandaling ito at mahinang sinabi kay Ye Fan. Nag-isip si Ye Fan sa kanyang asawa, nagkatinginan ang dalawa at nagkaintindihan. Malinaw na alam ni Su Qingzhou na kung gusto niyang pamunuan ang angkan ng Xuanming, ang Zhou Changhuan na ito ay lubos na kapaki-pakinabang. Ang pagpapanatili nito ay higit na kapaki-pakinabang kaysa sa pagpatay nito. Naramdaman din ito ni Ye Fan, kaya sa sandaling ito ay nagkataong nagbebenta ito ng pabor kay Su Qingzhou. Kumunot ang noo niya, nagkunwaring gusot, at sinabing, okay, dahil ninuno siya ng pamilya Zhou, binalak kong patayin silang lahat, ngunit nakiusap na ang asawa ko para sa kanya, kaya palayain ko siya. Salamat asawa, tinikom ni Su Qingzhou ang kanyang mga labi at ngumiti. Si Zhou Changhuan ay hindi rin bata. Babae din siya. Sa katunayan, mas maingat siyang nag-iisip kaysa sa ibang mga ninuno ng lalaki. Bagamat alam niyang umaarte si Ye Fan, naman na rin niya ang pagmamahala ni Ye Fan at Su Qingzhou. Maraming salamat kay Patriarch Su sa namamagitan para sa akin. Sa hinaharap, tiyak na gagawin ni Changhuan ang kanyang makakaya upang matulungan ang Patriarch na pamahalaan ang Xuanming clan. Yumuko si Zhou Changhuan at sumaludo, na parabang ipinapahayag niya sa publiko na sumuko na siya kay Su Qingzhou. Ang bentahe ng babae sa lalaki, kahit madali siyang magpasakop, hindi siya tatawanan. Kung tutusin, hindi naman siya malaking tao at hindi natatakot na mapahiya. Ang mga inapo ng pang-apat na angkan ng pamilya Zhou, nang makita na ang kanilang mga ninuno ay nagbigay galang kay Su Qingzhou, at lahat sila ay may kamalayan sa kasalukuyang mga pangyayari, nagmadali silang lumabas at lumuhad sa likuran, na ipinahayag ang kanilang pagsuko. Ang mga miyembro ng angkan ng Zhou ng iba pang mga ugat, nang makitang ang mga tao sa ika-4 na ugat ay walang hiya, ay hindi nang ahas na umatras, at nagmamadaling lumapit upang salubungin si Su Qingzhou sa ilalim ng pamumuno ng mga matatanda ng bawat ugat. Hanggang ngayon, binago ng Xuanming clan ang kalangitan, at tapos na ang deal. Nagsimula na silang mag-isip kung paano ipaglalaban ang katayuan at mga mapagkukunan sa loob ng clan pagkatapos mabuhay. Alam na ng mga anak ng angkan ang katotohanan ng batas ng mahihina at malalakas mula pagkabata. Para sa kanila, ang mga tunay na interes ay kadalasang mas mahalaga kaysa pagmamahal sa pamilya. Ang mga patriarch at elder na maaaring hindi magkita ng magkabilang panig sa loob ng isang taon, mga ninuno na hindi nagkita sa loob ng daan-daang taon, o ang kanilang sariling buhay, alin ang mas mahalaga? Hindi na kailangang isipin ang tungkol dito, dapat na ito ang huli. Higit pa rito, ngayong patay na ang kanilang mga ninuno, kung gusto nilang mapanatili ang kanilang posisyon sa angkan, wala silang magagawa kundi umasa kay Ye Fan. Siyempre, mayroon ding ilang tao na medyo mayabang at nanghahamak kay Su Qingzhou, lahat sila ay nakatayo sa kinaroroonan nila, tumangging lumapit, na may layuning maghanda na mamatay ng bukas palad. Nakangiting tanong ni Ye Fan kay Su Qingzhou, asawa, tapos na ang kailangan kong gawin. Ang mga tao rito ay may kapangyarihang pumatay ng mga tao. Maaari mong sabihin sa akin kung ano ang gagawin sa pamilya Zhou. Nag-isip sandali si Su Qingzhou, pagkatapos ay tumalikod at sumigaw, Momo, halika rito. Si Momo, na tamad na nakahiga sa likuran, ay narinig ang tawag ng ginang sa sandaling ito, at umakyat ng mabilis hanggat maaari gamit ang 4 na matibay na maiikling paa. Gayunpaman, ang pagong ay isang pagong, kahit na ito ay isang misteryosong pagong na may mga palatandaan ng atavism, ito ay napakabagal pa rin. Si Su Qingzhou ay medyo walang magawa, ngumiti at umiling, naglakad pabalik at niyakap ang tinta na pagong, na mas malaki kaysa sa kanya. Ang mga angkan ng Zhou ay interesadong tumingin kay Momo, at narinig din nila na ang isang itim na pagong ay bumalik sa mga ninuno nito at naging maalamat na hayop ng angkan ng Xuanming, ngunit hindi nila ito nakitang mabuti. Sa sandaling ito, inilagay ni Su Qingzhou si Momo sa harap ng natitirang halos 1,000 tao sa pamilya Zhou, at pagkatapos hawakan ang ulo nito, iniunat niya ang kanyang kamay upang bumuo ng gilid ng yelo at hinawakan ito sa kanyang kamay. Momo, alam mo ba kung paano? Kumurap si Momo Mangbin, ibinuka ang kanyang bibig, at nagsimulang huminga ng nagyayelong malamig na hangin. Hindi nagtagal, naging malaking ice cube ang gilid ng yelo sa kamay ni Su Qingzhou. Si Zhou Changhuan at ang isang grupo ng mga angkan ng Zhou ay lubos na nagulat. Hindi pa sila nakakita ng totoong itim na pagong.
Kahit na ang malamig na hangin mula sa inkjet ay hindi masyadong malakas, tiyak na hindi ito isang ordinaryong itim na pagong. Given time, baka may guardian beast talaga. Nasiyahan si Su Qingzhou nang makita niya ang mga ekspresyon ng mga taong angkan ng Zhou, tumayo siya at sinabing, alam ko, bata pa ako at wala pa akong sapat na kwalifikasyon. Karamihan sa mga oras na kaya kung tumayo dito ngayon ay dahil sa asawa ko. Ito, hindi ko itinatanggi. Pero, bata pa lang din kasi ako at halos isang taon pa lang ako nag-eensayo, kaya, hindi ko na ikinahihiya na nasa akin ang mga resulta na mayroon ako ngayon. Tulad ng nakikita mo, malaya akong makakalabas at makaalis sa Styx Formation. Ang Momo na pinalaki ko ay bumalik sa aking mga ninuno at naging isang misteryosong pagong. Binuksan ng aking bloodline ang Wordless Book of Heaven. Hayaan mong tanungin kita, ang dating patriarch na si Zhou Changqi, magagawa ba niya ang alinman sa mga bagay na ito? Ang mga tao nang natahimik ang angkan ng Zhou. Sa katunayan, pabayaan ang mga tinta na pagong na bumalik sa kanilang mga ninuno at buksan ang aklat ng langit, kahit na ang pagbuo ng Minghe ay hindi isang bagay na maaaring pasukin ng mga ordinaryong inapo ni Xuanming. Ang antas ng paggising ng dugo ni Xuanming ay ang paglaban sa malamig na hangin. Magkakaroon din ng gap sa lakas. Mula sa mga aspetong ito, si Su Qingzhou talaga ang tadhana ng pinuno ng angkan ng Xuanming. Nagpatuloy si Su Qingzhou, ang tanging bagay na hindi ako kwalipikadong maging pinuno ng angkan sa kasalukuyan ay ang aking paglilinang, ngunit hanggat ibinibigay ko ang aking oras, naniniwala ako sa aking lakas, hindi magpapatalo sa sinuman. Bilang karagdagan, kapwa angkan ng Zhou, marahil marami sa inyo ang hindi nakakaalam, ang aking ina ay anak ni Zhou, kaya kalahati ng aking katawan ay dugo ni Zhou. Sa lalong madaling panahon. Lumabas ang mga salitang ito, hindi lang maraming miyembro ng Zhou clan ang nagtaas ng ulo dahil sa pagtataka, ngunit maging si Zhou Changhuan ay tumingin kay Su Qingzhou nang may pagtataka. Iminuwestre ni Su Qingzhou si Zhou Xinjiang na mukhang nasasabik sa kanyang likuran, at sinabing, ito ang aking lolo, si Zhou Xinjiang, bagamat siya ay isang matandang lalaki lamang sa isang napaka-ordinaryong nayo ng pamilya ng Zhou, walang duda na siya ay miyembro ng pamilya Zhou. Sa sandaling ito, maraming miyembro ng pamilya Zhou ang biglang nagulat. Karamihan sa mga tao ay hindi alam na ang partikular na background ni Su Qingzhou. Ngunit sa pag-alam na si Su Qingzhou ay aktwal na kalahati ng bloodline ni Zhou, mas lalo silang nakaramdam ng kabaitan. Upang put it bluntly, feeling nila na ang awakening bloodline ay hindi lang nakadepende kay Su, pero may ambag din ang kanilang Zhou. Matigas na sinabi ni Su Qingzhou, para sa akin, hindi alintana ang pamilya Su o ang pamilya Zhou, lahat sila ay kamag-anak ng aking mga magulang. Mula simula hanggang wakas, hindi ko kailanman sinubukang maging kaaway ng pamilya Zhou. Bakit ko sasaktan ng mga kamag-anak ng aking ina? Ang sunod-sunod na tumango ang mga tao sa angkan ng Zhou, at naramdaman nilang lahat sa oras na ito na marahil ang angkan ni Zhou Changqi ay nagsisikap na patatagin ang kanilang kapangyarihan, at ginawa nila ang mga bagay na iyon, na nagdulot ng malaking problema sa angkan. Nanguna si Zhou Changhuan at magalang na sinabi, nakatakdang bumalik si Patriarch Su Qingzhou. Mula ngayon, handa na ang ating mga inapo ng ika-4 na linya na ganap na suportahan ang Patriarch at buhayin ang Xuanming clan. Narinig ito ng ibang linya at pinagalitan ang matandang ninuno sa pagiging walang hiya. Mabilis talaga ang pambabala, kaya dali-dali akong sumigaw para sa Patriarch. Gayunpaman, si Su Chengxing at ang iba pang grupo ng mga matatanda ng pamilyang Su sa likuran ay mukhang komplikado, na parabang sila ay orihinal na pag-aari lamang sa kanilang mga kayamanan, at ngayon ay kailangan nilang ibigay ang kalahati nito sa mga pamilya ng ibang tao, na palaging hindi komportable. Bukod dito, kumpara sa pamilyang Zhou, ang bilang ng mga tao sa pamilyang Su ay napakaliit pa rin, at tila medyo desyerto sa sandaling ito. Lumingon si Su Qingzhou sa sandaling ito, iniunat ang kanyang kamay at bumati ng may ngiti, Elder, mangyaring pumunta rito. Saglit na natigilan si Su Chengxing, tumango, at lumakad na may pagtataka sa mukha, tahan na. Oh, Patriarch, ano ang utos mo? Kabanata 1295, Espada. 1295. Same time na ipinakilala ni Su Qingzhou ang pamilya Zhou, ito ang dakilang elder na si Su Chengxing, na nagbigay ng malaking kontribusyon sa aking pagbabalik sa angkan ng Xuanming, at siya rin ang elder na pinagkakatiwalaan ko. Ang Ming Presbyterian Council ay umiral na sa pangalan lamang, at ako ay maglilingkod bilang Elder Su Chengxing, bilang bagong punong elder ng Xuanming Clan Presbyterian Council, na responsable para sa muling pagtatayo ng Presbyterian Council. Medyo hindi makapaniwala si Su Chengxing nang marinig niya ito, bagamat may isang uri ng sobrang saya sa kanyang puso. Love, ngunit itinaas niya ang kanyang ulo at nanginginig na sinabi, ito. Patriarch, ang matanda ay matanda na at bulok na, natatakot ako na mahirap gawin ang isang mabigat na responsibilidad. Sinabi ni Su Qingzhou, Elder, ang mga elder ay magkakasamang mamamahala sa angkan kasama ang patriarch na ito. Isang mahalagang sentro ng kapangyarihan, kung wala ka sa akin, hindi ako mapakali. Maaari mong iwanan ang ilang mga ordinaryong gawain sa mga nakababatang matatanda. Kailangan mo lang akong suriin. At saka, ang mga matatanda, ikaw ay napaka-elegante, kailangan mong balansehin ang Hao Su, ang mga bagay sa paligid, kumilos ng may integridad.
Maliban sa ikaw ang unang nakatatanda, hindi ko akalain na makukumbansi ang ibang matatanda, di ba? Ang grupo ng mga elder ng Su clan sa likod ay tuwang-tuwa, iniisip na si Su Qingzhou pa rin talaga para sa mga tao ng pamilyang Su, si Su Qianxing ang punong elder, ibig sabihin, ang pamilyang Su ang may dominanteng kapangyarihan. Elder, huwag kang tumanggi, ito ang lahat ng puso ng patriarka. Sabi ng lahat sa pamilyang Su. Napaluha si Su Qianxing at sinabi, dapat gawin ng matandang ito ang lahat ng kanyang makakaya upang buhayin ang angkan ng Xuanming. Bagamat medyo hindi komportable ang mga tao mula sa pamilya Zhou, bakit kakaunti ang ginawa ng pamilyang Su upang gawing punong elder si Su Qianxing, ngunit hindi sila nang ahas na magpahayag ng pagtutol sa sandaling ito. Tinutukan ni Su Qingzhou si Zhou Changhuan at sinabing, Ancestor Changhuan, wala kaming gaanong alam tungkol sa pamilya Zhou, ikaw ang ninuno ng pamilya Zhou, muling itinayo ang Presbyterian Church, hindi ka maaaring umasa sa mga tao ng pamilyang Su lamang, mangyaring hilingin din sa iyo na naglilingkod bilang honorary elder ng Presbyterian family na miyembro ng pagpili ng mga miyembro ng Zhou. Medyo naguluhan si Zhou Changhuan, Patriarch, ano ang honorary elder? Ang mga tao ng pamilyang Su ay napakalito din, hindi alam kung ano ang ibig sabihin ni Su Qingzhou. Ngumiti si Su Qingzhou at sinabi, ang honorary elder ay isang bagay na ako mismo ang nagpasya, at hindi ako direktang nakikilahok sa pamamahala, ngunit maaari akong magsilbi bilang isang konsultan, at maaaring direktang iulat sa akin ang gawain ng Presbyterian Church, at ang katayuan nito ay katumbas ng katayuan ng unang elder. Kung tutuusin, ang unang elder may maaari lamang maging isa, at hindi nararapat para sa iyo, Patriarch Changhuan, na mapasuko. Natigilan si Zhou Changhuan, at hindi napigil ang matawa, matalino ang Patriarch, dapat subukan ni Changhuan ang kanyang makakaya upang tulungan ang nakatatandang Su Qianxing at pukawin ang natatanging Zhou clan. Ang mga tao mula sa pamilya Su ay tumanggo rin bilang kaluwagan. Natatakot pa rin sila na baka ay bully sila ni Zhou Changhuan dahil sa kanyang mataas na cultivation, pero consultant lang si Zhou Changhuan, kaya hindi ito problema. Nagkaroon din ng mukha ang pamilya Zhou. Pagkatapos ng lahat, sa panlabas, ang pamilya Zhou ay mayroon ding karangalan na titulo, at kung ang isang tao mula sa pamilyang Zhou ay nabuli, maaari silang mag-react kay Su Qingzhou. Elder, honorary elder, bata pa si Qingzhou. Kahit na siya ang patriarch, natatakot siyang makagawa siya ng mali. Kung sa tingin ninyong dalawa ay maaaring tanggapin ang planong ito para sa muling pagtatayo ng mga elder, hayaan mo itong tanggapin sina Su at Zhou. Batiin natin ang isa't isa ng handshake para ipakita ang ating determinasyon na magkabalikan, sabi ni Su Qingzhou. Nakangiting itinaas ni Su Qianxing ang kanyang mga kamay, ang patriarch ay mapagpakumbaba, ang matandang ito ay sumusunod sa kaayusan. Tumanggaw din si Zhou Changhuan, Patriarch, wala akong katuturan, pero ano ang ibig sabihin ng pakikipagkamay? Natigilan si Su Qingzhou saglit, at pagkatapos ay naalala niya na ang etikang ito ay ipinakilala lamang sa Xia Kingdom sa loob ng halos 100 taon. Ang mga ninunong ito ay hindi man lang alam kung ano ang pakikipagkamay. Kasalukuyan. Kaya, maikling ipinaliwanag ni Su Qingzhou. Matapos maunawaan ni Zhou Changhuan, ngumiti siya ng may pag-unawa, at nagkusa na makipagkamay kay Su Qianxing ng mataimtim. Sa ganitong paraan, masaya ang lahat. Maraming kabataang angka ng pamilya Zhou ang nagsimulang pumalakpak. Dahil sa palakpakan na ito, medyo natarante si Zhou Changhuan. Nang may nagsabi sa kanya na papalakpakan siya kapag sikat at maligaya sa labas, walang choice si Zhou Changhuan kundi bumantong hininga na masyadong mabilis ang pagbabago ng mundo. Lumapit si Chu Yunyao kay Ye Fan sa sandaling ito, at sinabing pabiro, ang iyong munting babae ay napakahusay sa paggamit ng kapangyarihan at pandaraya, at ginagamit niya ang lahat ng pamamahala ng kumpanya sa angkan. Tinatayang naiintindihan din niya ang pag-aaral ng mga emperador at binabalanse ang magkabilang dulo. Para pigilan ang isa't isa, ang Xuanming clan ay napakalaki, sapat na para itapon niya. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang tiyan at nagpout, bakit mo sinasabing napakaskiming ng asawa ko, napaka-cute niya. At saka, hindi mo ba nakikita ang lahat ng ito sa iyong sarili? Sa negosyo, parang hindi ka natalo sa kanya, di ba? Huwag mo akong ilagay sa parehong antas sa kanya, maaari ba siyang magkumpara sa akin? Inilibot ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata. Lumapit si Exi Lin Yuan sa oras na ito at nakangiting nagsabi, Boss, ang labanan ngayon ay nakakagulat, at parang gusto kong magsimulang magsanay. Nakita ng White Tiger at Phoenix clans ang iyong lakas, at malamang na hindi nila makikita. Kung kikilos ka na naman ng padalos-dalos, walang dapat manggahas na tumutol sa kasal mo ng iyong hipag sa ngayon. So may mga tao mula sa White Tiger at Phoenix clan sa mga taong iyon ngayon lang. Tapos nandito rin ang Shenlong clan. Tanong ni Ning Zimo. Mukhang walang nanggaling sa pamilya Shenlong. Kumunot ang noo ni Exi Lin Yuan at sinabing, medyo kakaiba. Ang kakaiba, pumunta ako dito, ngunit nagtago ako sa malayo at hindi naglakas loob na ipakita ang aking mukha. Tumawa si Ye Fan. Nakakatamad magpaliwanag. Naglakad siya sa likod ni Zhou Changhuan at tinapik ang balikat ng babaeng ninuno, Hello, Zhou Changhuan. Walang pakialam si Ye Fan na ang kabilang partido ay daan-daang taong gulang na at tinawag siya sa kanyang unang pangalan. Nagulat ito kay Zhou Changhuan.
Sa pag-aakalang may mahalagang bagay, mabilis siyang tumalikod at magalang na sinabi, Mr. Ye, ano ang mga order mo? Saan ang cafeteria ng pamilya Zhou mo? Saan kakain? Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang tiyan at ngumiti. Nagtanong. Medyo malamig ang eksena sa isang iglap, at ang ekspresyon ni Zhou Changhuan ay tumigas sa loob ng 3 segundo bago siya maingat na nagtanong, Mr. Ye. Hindi ka pa ba nag-aayuno? Bigu. Bakit gusto mong maging bigu? Siyempre ilang daang taong gulang ka na at pagod na sa pagkain ng lahat, pero marami pa akong masasarap na pagkain na hindi ko pa nakakain. Nasa damuhan ka, nag-ihaw ka ba ng buong tupa o ano? Umaasang tanong ni Ye Fan. Ngumiti si Zhou Changhuan at nahihiyang tumango, oo. Oo, mangyaring imbitahan si Mr. Ye, at hahayaan kong mag-host ng handaan ang kusina sa likod. Napatulala ang isang grupo ng mga tao mula sa pamilya Zhou at sa pamilya Su. Ngayon, ang angkan ng Xuanming, at maging ang angkan ng mundo, ang buong mundo ay ganap na muling isusulat ang kasaysayan at babaguhin ang sitwasyon dahil sa nakakagulat na labanan ni Ye Fan. Ngunit si Ye Fan mismo ay nag-aalala kung nag-ihaw siya ng buong tupa. Ang bawat isa ay kailangang magbuntong hininga, ang kaharian ng isang walang katulad na master ay iba. Lumipas ang madugong bagyo ng angkan ng Xuanming, at sa kaganhawahan at kaayusan ng bagong patriarch na si Su Qingzhou, agad na sinimulan ng pamilya Zhou at ng pamilyang Su ang gawaing muling pagtatayo. Ngunit ang bagay ay hindi natapos ng simple, ang resulta ay yumanig sa buong mundo. Maging ang iba pang 3 pangunahing angkan, ang matataas na opisyal ng Xia Kingdom, ay nagulat sa malakas na pagbabalik ni Ye Fan. Ang pangalang Ye Fan ay nagre-refresh sa perception ng mga tao sa kanya ng paulit-ulit. Mula sa mga powerhouse sa ibang bansa at maalamat na powerhouse na hindi tinanggap ng clan sa simula, hanggang sa Wushuang Guoshi at sa general na nagpoprotekta sa bansa, na pinahahalagahan ng matataas na opisyal ng Xia Kingdom, sila ngayon ay walang katulad na mga eskrimidor na dapat katakutin kahit ng 4 na pangunahing angkan. Ang isang tao ay kayang kontrolin ang 10,000 espada, at isang labanan ang magpapasya kay Xuanming. Habang pinasindek ang hindi mabilang na mga tao sa buong mundo, ginagawa rin itong tumangala at sumasamba ang maraming tao. Maraming tao na ang lihim na nahulaan sa kanilang mga puso na baka si Ye Fan ay magiging isang bagong henerasyon ng martial god, dahil ang balita ng pagkawala ni Ye Wuya ay kumalat na rin. Kahit na, maraming admirer ang nagsimulang magbigay kay Ye Fan ng bagong titulo, Sword God. Pagkatapos ng lahat, hindi katulad ni Ye Wuya, si Ye Fan ay isang mas dalisay na eskrimidor. Kahit na ang pamagat na ito ay ginawa ang ilan sa mga powerhouse ng mundo na medyo hinamak at hindi masyadong kumbinsido, mabilis pa rin itong kumalat. Sa ganitong paraan, ang relasyon sa pagitan ng Sword God na si Ye Fan at ng Shenlong clan ay naging bago at mahalagang issue. Pagkatapos ng lahat, si Ye Fan ay isang inabandunang anak ng pamilyang Ye, at hindi lihim na siya ay hindi sumasalungat sa angkan. Ang mga mata ng buong mundo ay nagsimulang tumuon muli kay Shenlong. Noong gabi kung kailan pinatahimik ni Ye Fan ang Xuanming Zhou clan, si Ji Tianfeng ay maaaring ilarawan bilang walang tigil, tumatakbo pabalik mula sa Xuanming clan patungo sa Ji family. Sa discussion hall ng pamilya Ji, maliwanag ang mga ilaw buong magdamag, at ang kapaligiran ay solemn na. Kabanata 1296 ang pambihirang. 1296. Tianfeng. Ikwento mo kung ano ang nakita mo ng detalyado, huwag palampasin ang anumang mga detalye. Umupo si Ji Tianliu sa pinakamataas na gintong upuan na may malalim at tunay na tono. Tumango si Ji Tianfeng, at ikinwento ang mga larawang nakita niya sa malayo sa labas ng angkan ng Xuanming, kabilang ang kung paano hinikayat ni Ye Fan ang lumilipad na espada ni Anime Tian, pinamumunuan na dragon, ang huling katawan ng Diyos ng espada, at iba pa. Hindi ako nang ahas na umalis ng masyadong malapit, na si Ye Fan ay masyadong malupit, at ang dalawang matandang demonyo ng White Tiger Clan at Huang Yuzhan ng Phoenix Clan ay narito rin, natatakot ako na sila ay maging masama para sa akin. Kaya, hindi ako maglalakas loob na pumunta ng masyadong malayo, ang kaya ko lang manood ng sobra, medyo nahihiya na sabi ni Ji Tianfeng. Sapat na ang impormasyong ito, sabi ni Ji Tianluo, hindi nakakagulat na pinili ni Ye Wuya na umalis sa oras na ito. Tila, alam na niya ang lakas nitong Ye Fan. Kuya, ang problema ay itong si Ye Fan. Sa aming Shenlong clan, sa aming pamilya Ji, hindi sila pareho. At kahit bumalik talaga siya sa clan, member din siya ng Ye family. Kailangan ba nating magpasakop ang pamilya Ji sa pamilya Ye sa loob ng daang taon? Kusang loob na sabi ni Ji Tianfeng. Umiling si Ji Tianliu, huwag kang mag-alala, hindi ganoon kadali ang bagay na ito. Hindi pa banggitin, babalik ba itong Ye Fan sa ating Shenlong clan? Kahit na bumalik siya, hindi niya kailangang maging kaaway natin. Bukod dito, kasama si Ye Fan, ang ibang mga angkan ay magkakaroon ng ilang mga alalahanin tungkol sa lakas ng aming Shenlong clan. Pagkatapos ng lahat, hindi dapat tumulong si Ye Fan sa ibang mga angkan, ngunit makipag-ugnayan sa amin. Naisip ito ni Ji Tianfeng, totoo ang dahilan na ito, oo, ang Ye Fan na ito ay sanay na maging malaya at maluwag, at tinatayang hindi siya interesadong magmana ng ulo ng pamilya Ye.
Hindi makapaniwalang nagtanong pa rin si Ji Pengchun, Tito Tianfeng, itong Ye Fan, talagang pinatay si Zhou Tenyan gamit ang isang espada. Paano ako magkakamali? Gamit ang prehistoric stone, ang cultivation base ay puwersahang na-upgrade sa halos Daoyan Great Perfection. Natatakot ako na kapag namatay siya, hindi siya makapaniwala na matatalo siya ng espada. Kung lalaban siya sa paikot-ikot na paraan, baka hindi siya matatalo ng ganoon kabilis. Napabuntong hininga si Ji Tianfeng. Malungkot at walang katiyakan ang mukha ni Ji Pengchun, at natawa siya sa kanyang sarili sa huli. Sinabi, hindi nakakagulat na hinamak ako ni Ye Wuya, kahit na ang kanyang apo ay may ganoong lakas. Maraming matatanda ang mukhang komplikado, at alam nilang lahat na ang hamon ni Ye Wuya ay nagpalungkot pa rin kay Ji Pengchun. Pengchun, hindi kita sinisisi sa pangyayaring iyon. Pareho tayong umatras, hindi tayo nagkita sa oras, at hindi ka namin binigyan ng payo. At tinalikuran ni Ye Wuya ang cultivation sa loob ng napakaraming taon, at nagising mo ang bloodline ng Yinglong Realm. Common sense na akala mo kaya mong labanan ito. Nakalulungkot na walang sinuman sa atin ang makapag-isip na. Hindi pa ipinahayag ni Ye Wuya ang kanyang tunay na paglilinang, Ji. Napabuntong hininga si Tian Liu. Si Ji Kangnian, ang kontemporaryong patriarch sa ibaba, ay kinakabahang nagtanong, Patriarch, pagkatapos ngayon, paano natin haharapin ang relasyon kay Ye Fan at sa pamilya Ye? Kinusot ni Ji Tianliu ang kanyang mga mata at sinabing, huwag kang maging walang galang kay Ye, panatilihin lang ang status quo. Para naman kay Ye Fan. Kung mapagaan natin ang ating relasyon sa kanya, o maging mas palakaibigan, hindi ito makakasama sa atin. Sa oras na ito, si Ji Yutang, na nasa ibaba, ay inilibot ang kanyang mga mata at humakbang pasulong, matandang ninuno, matapang si Yutang, may panukala. Oh, ikaw ang apo sa tuhod ni Pengchun, tama. Masasabi mo kung ano ang iniisip mo. Nakangiting sabi ni Ji Tianliu. Ngumiti din si Ji Yutang at itinaas ang kanyang ulo, sinabing, si Yutang ay may isang matuwid na anak na babae na nagngangalang Wanqing, na nananatili ngayon sa Ye Fan. Sa bahay, tila mas pinahahalagahan ni Ye Fan ang aking matuwid na anak. Nang makita kong hindi nasisiyahan si Ye Fan sa aming pamilyang Ji, ngunit nahuhumaling siya sa babaeng iyon, pinaalis ko ang babaeng iyon sa pamilya at hinayaan siyang kunin ng pamilya ni Ye Fan. Ngayon, siguro magagamit natin ang relasyon ng aking matuwid na anak para makipagkaibigan kay Ye Fan. Oh, at ganoong bagay. Saan nanggaling ang iyong matuwid na anak na babae, si Wanqing? Sabihin mo na ngayon. Si Ji Tianliu at ilan pang mga ninuno ay labis na nag-aalala. Naramdaman ni Ji Yutang na sa wakas ay nagsimula na ang kanyang abako, at siya ay lubos na ipinagmamalaki, at ang kanyang boses ay naging mas malakas at mas totoo, ang babaeng iyon ay inabandona sa ligaw mula pa noong siya ay bata, at kinuha ko lang ito. Paglabas ko para mag-practice. May birthmark sa kanyang mukha at ang kanyang hitsura ay pangit, ngunit mayroong isang kahangahangang enerhiya sa babaeng ito, na kahit na pinuprotektahan siya mula sa matinding lamig at hamog na nagyelo ng kunlon. Naisip ko noong una na gusto ng Diyos na makilala ko ang babaeng ito, marahil siya ay isang walang katulad na paglilinang. Siya ay isang henyo, kaya siya ay ibinalik sa angkan at inampon bilang isang matuwid na anak na babae. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na kapag siya ay lumaki, ang kanyang kakayahan sa paglilinang ay napakahirap, at ang enerhiya na iyon ay hindi na muling lumitaw, at siya mismo ay hindi alam kung ano ang nasa kanyang katawan. Ito ay espesyal. At hindi maalis ang birthmark sa mukha niya, at lagi pang pangit ang itsura niya kaya hindi ko na ito pinansin. Ako. Hindi niya inaasahan na hindi maipaliwanag na naaakit siya kay Ye Fan, at ngayon ay gumagana na ito sa wakas. Si Ji Wanqing ay nasa pamilyang Ji, bagamat alam ng karamihan na may ganoong babae, ngunit dahil natatakpan ng kanyang buhok ang kanyang mukha sa buong taon, ang kanyang hitsura ay pangit, at wala siyang lakas, kaya hindi siya siniseryoso. Ngayon lang nalaman ng lahat na may espesyal na pagkakataon ang babaeng ito na lumitaw sa bahay ni Ye Fan. Yun lang. Mukhang may kakaiba ang batang ito, kahit may birthmark sa mukha, natutokso pa rin si Ye Fan. Hinaplos ni Ji Tianliu ang kanyang balbas ng may kasiyahan, at sinabing, kung ganoon, subukang makipag-ugnayan sa iyong matuwid na anak na babae at tingnan kung may paraan para makipag-ugnayan tayo kay Ye Fan. Nagliwanag ang mukha ni Ji Yutang, at iniyuko niya ang kanyang mga kamay at sinabing, oo. Kasabay nito, sa pamilyang Xuanming, hindi umalis si Ye Fan at iba pa noong gabing iyon. Pagkatapos kumain, kailangang kilalanin ni Su Qingzhou ang ancestral land ng Xuanming clan. Sa pamumuno ni Zhou Changhuan, kasama si Su Qianxing at iba pang miyembro ng Su clan, binisita nilang lahat ang buong Xuanming clan. Karamihan sa mga bahay ay walang espesyal, ngunit ang pinakakritikal na lugar ay itong Xuanming Lake at ang malaking Xuanming Divine Beast statue sa loob. Sa ilalim ng paliwanag ni Zhou Changhuan, alam ng lahat na ang lawa ay nakataas na may mga tinta na pagong. At ang kalahati ng Heavenly Book na iningatan ni Zhou ay itinago sa sikretong silid sa eskulturang ito. Sa daan upang dalhin ang mga tao upang basahin ang aklat ng langit, sinabi ni Zhou Changhuan, Patriarch, ang sikretong silid kung saan nakaimbak ang aklat ng langit sa simula ay isang napakagandang obra maestra na nagpapalabas ng hindi pangkaraniwang pagbabago ng aura.
Alam lang natin na, tulad ng nakatala sa mga aklat ng kasaysayan ng angkan, ang aklat ng langit ay ginaisang ng isang tao. Pero hindi ako nasangkot sa ilang mga sumunod na pangyayari, at marami silang ginawang pagkakasala para maibalik ka, at nahihiya talaga ako. Umiling si Su Qingzhou at sinabing, wala rin itong kinalaman sa iyo. Kaya lang, hindi ko pa nabalitaan. May kalahati pa pala ng Book of Heaven, Great Elder, alam mo ba? Si Su Qianxing sa gilid ay nakinig at tumango. Sinabi, narinig ko na ito, ngunit dahil hindi ko pa ito nakita noon, at walang malinaw na talaan sa kasaysayan, hindi ako nang ahas na banggitin ito. Sa oras na ito, lahat ay pumunta sa sekretong silid, at kinuha ni Zhou Changhuan ang isa mula sa kamay ni Zhou Changqi. Ang puting jade wrench niya, ay ibinigay kay Su Qingzhou, at sinabing, Patriarch, ang wrench na ito ay susi din sa lihim na silid na ito at sa aklat ng langit, at iingatan mo ito mula ngayon. Kabanata 1297 mga labi ng ninuno. 1297. Kinuha ni Su Qingzhou ang wrench at nalaman na hindi ito gaanong naiiba sa Muyo wrench na itinatago ng pamilya Su, maliban na ang kulay ay purong puti at walang kapintasan na jade. Pagkatapos niyang ipasok ang kanyang wrench sa uka sa pinto, dahan-daang bumukas ang pintong bato. Walang iba sa sekretong silid, isang mataas na plataporma lamang na may piraso ng puting jade sa ibabaw nito, kapareho ng hugis ng itim na jade ng pamilyang Su. Patriarch, ang walang salita na celestial script na ito ay may isang yin at isang yang. Ang aming Zhou clan ay nagpapanatili ng bahagi ng yang, at ang Su clan ay nagpapanatili ng yin na bahagi. Noong nilikha ng ating mga ninuno ng Xuanming clan ang banal na kasulatan, ito ay magkasamang nilikha ng Zhou clan at ng Su clan. Sa orihinal, tanging ang Xuanming bloodline ng aming Zhou clan ang makakakilala sa Heavenly Book niyang bilang master, ngunit dahil ikaw, ang Patriarch, ay nagkataong may dalawang bloodline, nagkataon na pareho ninyong nakilala ang master sa parehong oras, paliwanag ni Zhou Changhuan. Nagtaka si Ye Fan, hindi nagkataon na nakuha ng iyong mga ninuno ang walang salita na kasulatang ito, ngunit nilikha nila ito. Ngumiti si Zhou Changhuan at sinabi, Mr. narinig ninyo ang tungkol sa ilang mga alamat, tama ba? Sa pagkakaalam ko, ang banal na kasulatan ay talagang isang alamat. Ang nilikha ng ating mga ninuno ay wala pa noong una. Tila may naitala itong napakahalagang impormasyon tungkol dito. Hindi namin alam kung ano ito. Ang tanging bagay na matutukoy ay ang Styx formation na nakatagpo ni Mr. Ye noon, ay ito ay isang maliit na bahagi ng isang tiyak na mahusay na porma sayon sa aklat ng langit. Saglit na napabuntong hininga si Ye Fan, ang alamat ng mga ilog at lawa ay pumatay ng mga tao, at sinabi nila na ang mga ninuno ng Su clan ay nakakuha ng aklat ng langit at umakyat sa immortalidad, ito pala na ang aklat ng langit ay sila mismo ang lumikha. Ang Styx formation ay talagang napakalakas. Kung hindi lang napagtanto ni Ye Fan ang pagkakawatak-watik ng kanyang sword intent ilang buwan na ang nakalipas, maaaring nakatanim na siya dito. Kung ang Styx formation ay isang maliit na bahagi lamang ng isang malaking formation, ang porma sayon na naitala dito ay dapat na nakakagulat. Karamihan sa banal na kasulatang ito ay ang ninuno ng angkan ng Xuanming, ang ilang mahalagang impormasyon na naiwan sa mga inapo ng mga susunod na henerasyon. Hindi maiwasan ni Ye Fan na tumingin kay Su Qianxing sa tabi niya. Natatakot ako na ang matandang ito ay walang masyadong alam sa mga bagay na ito. Kung tutusin, sobrang tagal na. Maliban sa mga patriarka ng mga nagdaang dinastiya, karamihan sa kanila ay hindi dapat partikular na sinabihan tungkol sa mga bagay na ito. Patriarch, para mabasa ang mga banal na kasulatang celestial, kailangan mong sanayin ang Xuanming tiyangang ng aming pamilya Zhou o Xuanwei Zhenjing ni Su, at pagkatapos ay ipasok ito ng may tunay na lakas ni Xuanming. Sa tingin ko alam mo na ito, Patriarch, sabi ni Zhou Changhuan. Nag-alinlangan si Su Qingzhou, at susubukan na sana ito gamit ang kanyang daliri, ngunit pinigilan siya ni Ye Fan. Sandali lang, panghinaan ng loob ni Ye Fan, asawa, nakalimutan mo na kung kailan ka nahimatay. Nabasa mo ba ang libro noong nakaraan? Ang iyong paglilinang ay hindi sapat, at ang pagbabasa ng mga banal na kasulatan ay maaaring mapanganib, ngunit huwag mag-alala ngayon, hintayin ang iyong paglilinang na tumaas, at bumalik muli. Tingnan mo. Ayaw nang mag-alala ni Ye Fan tungkol sa mga babae. Si Su Qingzhou ay nagkaroon din ng matagal na takot nang maisip niya ang hindi komportableng pakiramdam ng pagbagsak, kaya tumanggaw siya, okay, pag-usapan natin ito mamaya. Hindi inaasahan ni Zhou Changhuan na may ganoong president, na medyo hindi inaasahan. Umalis ang mga tao sa loob ng rebulto at pumunta sa Xinwu Hall. Maraming bagay si Ye Fan, at binalak niyang tanungin si Zhou Changhuan tungkol dito. Ang una ay natural na Honghuangshi. Nagulat si Zhou Changhuan nang marinig na hindi alam ni Ye Fan ang pinagmulan ng Honghuang Stone. Mr. Ye, hindi mo talaga alam saan nanggaling ang Honghuang Stone. Dapat mong malaman ang pinakamahusay. Bakit, dapat ko bang malaman? Kakaibang sabi ni Ye Fan. Agad na naisip ni Zhou Changhuan ang isang bagay, at biglang nagsabi, nga pala, hindi ka lumaki sa Shenlong clan, ngunit ikaw ay mapagpaumanhin. Nagtaka si Ye Fan, may kinalaman ito sa Shenlong clan. Mataimtim na tumanggo si Zhou Changhuan, oo, dahil sa baha. Iisa lang ang lugar sa mundong ito, at iyon ay ang kunlun kung saan matatagpuan ang Shenlong clan.
Sumimangot si Yefan, bumubulong sa kanyang puso, maaaring ang mga prehistoric stones na nakuha niya ay pawang mula kay Kunlun. Ano ang nangyari sa underground world? Hindi kaya umaabot din ng Kunlun Mountain sa underground world. Ano nga ba ang prehistoric stone na ito? Sabihin mo sa akin ng mabuti. Masyadong interesado si Yefan dito, dahil malamang na may kaugnayan ito sa mga lihim ng underground world. Tumango si Zhou Changhuan at sinabing, okay, dahil gusto ni Mr. Ye na makinig, pag-uusapan ko ito, ngunit ang alam ko ay bahagi lamang nito, at hindi ko masisiguro na tama ang lahat. Ang prehistoric stone na ito ay ang tanging natuklasan sa ngayon, puno ng malakas na innate aura ore. Ang aura dito, bilang karagdagan sa 5 elemento tulad ng ginto, kahoy, tubig, apoy, at lupa, ay mayroon ding iba't ibang aura ng langit at lupa. Dahil ang likas na aura ay mas madaling maabsorb at ang epekto ay mas mahusay para sa martial artist, kaya ito prehistoric naturally, bato ay isang magandang bagay. Ito ay isang nakakaawa na ang mga prehistoric na bato ay hindi pa nahuhuli mula pa noong unang panahon. Ang dahilan kung bakit mahalaga ang mga prehistoric na bato na ginagamit natin ay dahil ito lamang ang mga prehistoric na bato sa mundo. Matapos ang espiritual na enerhiya sa loob nito ay tapos na, ang prehistoric na bato ay iiwanan. Sa pagkakaalam ko, kahit na may mga prehistoric na bato sa mga pangunahing angkan, wala masyadong stock, at ang paggamit nito ay nasa ilang mahahalagang lugar din, tulad ng Styx Formation ng aming Xuanming clan. Umasa sa aura ng Hongwang Stone para magudyok. Kung ito ay gagamitin lamang para sa paglilinang, ang dami ay hindi makakasya sa napakaraming angkan, at ito ay isang pag-aaksaya lamang ng mahalagang material tulad ng Hongwang na bato. Kakaibang sinabi ni Yefan, sabi mo, ang Hongwang na batong ito ay hindi na mina. Baka ito ay minahan na. Umiling si Zhou Changhuan, hindi ito mina, ngunit hindi ito mamimina, dahil ang mga ugat ng Hongwang Stone ay nakatago ng malalim sa Kunlun Mountains. At, ang pamana ng ating mga ninuno, tayong lahat ang mga kalansay ng pinakadakilang mga ninuno ng angkan ay inilibing sa ugat ng Hongwang na bato. Ang mga ninuno ay sumanib sa Hongwang Stone Vein upang bumuo ng isang Dragon Vein, kung saan naruroon ang swerte ng buong mundo. Kung ang ugat ng dragon ay nawasak, ito ay katumbas ng paghuhukay ng mga libingan ng mga ninuno ay parurusahan ng langit. Natigilan si Yefan na mayroon pa ring katagang, Dragon Vessel, na sa pangkalahatan ay isang bagay na pinapahalagahan ng mga emperador sa teorya ng Feng Shui. Ngunit muli, ang mga secular na emperador ay nagsasalita tungkol sa mga ugat ng dragon, at ang mga angkan ay dapat na mas karapat-dapat sa salitang, mga ugat ng dragon. Dapat ay walang galang na maghukay ng mga libingan ng mga ninuno, at maiintindihan ito ni Yefan. Ngunit ang mga tao ay namamatay para sa pera at ang mga ibon ay namamatay para sa pagkain, paano nga ba makikinig ang angkan sa mga salita ng kanilang mga ninuno? Napakahalaga ng prehistoric stone, may makakalaban ba talaga sa tukso? Hindi pa napag-usapan ng iyong mga major clans ang pagmimina ng prehistoric stone mula dito. Hindi makapaniwalang tanong ni Yefan. Ngumiti si Zhou Changhuan, Mr. Ye, alam mo ba, nasaan ang pinakamalakas na espiritual na enerhiya sa planetang ito? Nag-isip sandali si Yefan, Kunlun Dragon Vein. Eksakto, tumango si Zhou Changhuan at sinabi, masasabing, ang mga ugat ng dragon na nabuo ng mga prehistoric na bato at ang mga labi ng mga ninuno ay ang lugar ng kapanganakan ng espiritual na enerhiya sa planetang ito. Kung padalos-dalos nating minahan ang mga prehistoric na bato at sisirain ang mga dragon veins, marahil ay makakakuha tayo ng maraming prehistoric na bato, ngunit pagkatapos ng pagmimina, ang ating aura ay muling bubuo. Saan ito dapat magmula? At saka, hindi natin alam kung ilang prehistoric stone ang natitira sa dragon veins. Kung sakaling wala ng marami, hinuhukay pa rin namin ang mga buto ng aming mga ninuno para sa mga sinaunang bato, na sumisira sa swerte ng angkan at nagdurusa sa banal na pagkondena. Dumating upang dalhin ang mga kahihinatnan. Gayon din, paano dapat ipamahagi ang pagmimina ng mga sinaunang bato? Kung magkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng puwersa ng angkan, hindi ba't ang dugo ay dumadaloy sa mga ilog at masisira ang buhay? Kinusot ni Yefan ang kanyang mga mata, kaya parang gusto talaga ng mga major clans na sa katagalan, ang ugat ng dragon na ito ay talagang hindi magagalaw. Ang paghuhukay dito ay maaaring hindi magandang bagay para sa angkan at sa mundo. Ipinagpatuloy ni Zhou Changhuan, mayroon ding sinaunang alamat tungkol sa mga dakilang ninuno na nakabaon sa mga ugat ng dragon, at ito rin ang dahilan kung bakit hindi nangangahas ang ating angkan na gamitin ang mga ugat ng dragon. Oh, anong alamat? Pakinggan natin, nakangiting sabi ni Yefan. Si Su Qingzhou at ang iba pa sa gilid ay nabighani din sa sandaling ito, at tumingin kay Zhou Changhuan ng may pag-asa. Kabanata 1298. Noong 1298, magalang na sinabi ni Zhou Changhuan, ganito. Sinasabi na ang ating mga pangunahing angkan, ang pinakaunang mga ninuno, ay ang pinakaunang mga ninuno ng sibilisasyon sa mundong ito. Ang mga ugat ng Honghuang na bato ay nagbigay ng espiritual na enerhiya at nagpatuloy sa paglaki ng ating mga ninuno. Ngunit kalaunan, may mga anghel mula sa labas, na gustong makipagkumpetensya para sa prehistoric stone ng ating mundo. Upang maprotektahan ang ating tinubuang bayan at labanan ang langit,
sa wakas ay winasak ng ating mga ninuno ang langit at nabantayan ang mundo. Ang mga nagsakripisyo para lumaban sa langit ang mga ninuno, ang kanilang mga labi ay inilibing sa mga ugat ng bato ng Honghuang, at unti-unting nabuo ang Kunlun Dragon Veins ngayon. Langit. Hindi napigilan ni Ye Fan na hulaan, ibig sabihin ba ay alien? Nagulat si Zhou Changhuan, Mr. Ye, ano ang mga dayuhan? Napagtanto ni Ye Fan na nang ipanganak ang mga ninuno na ito, wala silang pakialam sa astronomy at kosmolohiya. Ito ay mga matatalinong nilalang mula sa ibang mga planeta, ano ang ibig mong sabihin sa langit at tao? Paliwanag ni Chu Yunyao. Napasimangot si Zhou Changhuan at nag-isip sandali, pagkatapos ay umiling at sinabing, hindi ko alam ito. Ewan ko, ang alamat ay tinatawag pa rin silang langit. Kung saan sila nanggaling, hindi ko alam. Gayunpaman, ang dahilan ng Heavenly God Magic Seminar may isang pakikibaka sa aming angkan ng siya mula pa noong sinaunang panahon, at sinasabing. Ito ay dahil ang nagtatag ng mahika ay isang Diyos. Si Ye Fan at ang iba ay natigilan nang marinig nila ito. Ibig mong sabihin. Ang Heavenly God Magic Seminar, ang kasalukuyang Doomsday Kingship, sila ay isang organisasyon na nilikha ng sibilisasyon ng langit at tao. Hindi ba sila sumusuko at gustong makipagkumpetensya para sa prehistoric stone ore? Tanong ni Ye Fan. Tumanggo si Zhou Changhuan, sa pagkakaalam ko, ang target nila ay ang Kunlun Dragon Vein. Ang mga miyembro ng mga sinaunang Diyos ay higit na malalaman ang tungkol sa mga bagay na ito, dahil ang paghaharap sa paghahari ng araw ng katapusan ay pangunahin sa mga sinaunang Diyos. Ang antas ng paghaharap na iyon, sa katunayan, para sa karamihan ng mga anak ng angkan, ay hindi kwalipikadong lumahok at umunawa. Ang dahilan kung bakit maaaring sakupin ng angkan ng Shenlong ang Kunlun, kung saan matatagpuan ang mga ugat ng dragon, ay dahil mula pa noong unang panahon, ang mga malalakas na tao ng angkan ng Shenlong ay ang mga pinuno ng angkan. Ito ay tiyak sa pamamagitan ng pag-asa sa mga strongmen ng Shenlong clan mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, ang mga hari ng Dharma ng Tianchen Magic Seminar ay nilalabanan, at ang mga ugat ng dragon ay protektado. Masasabing ang iyong lolo na si Ye Wuya, ang Diyos ng digmaan, ay nagdala ng Shenlong clan sa isang ganap na rurok. Sa panahon ng kanyang pag-iral, ang swerte ng lupain ng Shanzhou ay halos idinagdag sa kanyang katawan, at kahit na ang karamihan sa espiritual na enerhiya na inilabas ng mga ugat ng dragon ay hinihigop niya. Ang kanyang dominanteng pag-iral ay ganoon na sa nakalipas na ilang daang taon, kakaunti ang malalakas na tao sa mundo. Ang mga taong tulad natin ay maaari lamang pumili na umatras at magsanay ng gusto, upang magkaroon ng pagkakataong umunlad, kung hindi, ang bilis ng paglilinang ay magiging lubhang mabagal. Hanggang sa umalis si Ye Wuya sa mundong ito, naramdaman naming lahat na tila may hindi nakikitang puwersa na pumipigil sa amin, at pagkatapos umalis, ang lakas ng maraming tao ay bahagyang bumuti. Nakapout si Shilanyu sa gilid. Ang sabi, masyadong exaggerated ito, gaano man kalakas ang martial god, isa lang siyang tao. Nanatili siya sa Kunlun at 108,000 milya ang layo, pero makakaapekto pa rin ba siya sa kultibasyon ng buong mundo? Napabuntong hininga si Zhou Changhuan, sa totoo lang. Higit pa, ito ay isang uri ng panunupil sa mga panloob na demonyo. Ang martial god ay parang bundok. Ang kanyang pag-iral ay ginagawa tayong laging tumangala. Sa pagsasanay, natural na hindi natin magagawa ang gusto natin. Nakikita ko. Parang noong high school ako dati, may isang estudyante sa klase ko, at kahit anong exam ko, siya ang nauuna. Pakiramdam ko kahit anong pilit ko, hindi ko makukuha ang unang pwesto, tapos pagod na akong matuto. Yun ba ang ibig kong sabihin? Sumingit si Mumumo. Si Ye Fan at ang iba ay hindi maaaring tumawa o umiyak, ngunit kahit na ang metaporya ni Mumumo ay medyo nakakatawa, ito ay may kabuluhan. Nakakatakot ba ang Diyos ng digmaan? Sayang, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makilala. Nanghihinayang si Shilanyu. Si Ye Fan, gayunpaman, ay naalala sa kanyang isipan ng eksena kung saan nagsabi si Ye Wuya ng ilang salita noong araw na iyon, na pinilit na bumalik si Sisley at iba pang 8 epiko. Naniwala siya sa mga salita ni Zhou Changhuan. Mukhang hindi lang siya matandang foodie, kundi isang matandang rogue. Paano siya mag-isa na nangingibabaw, pinipigilan ng mga mandirigma sa mundo? Naisip ito ni Su Qingzhou at sinabing, dahil ang Shenlong clan ay umaasa sa walang kapantay na powerhouses para kontrolin ang Dragon Veins, ngayong wala na ang martial god. Maaari pa bang sakupin ng Shenlong clan ang Kunlun, na pinakamalapit sa Dragon Veins? Hinangaan ni Zhou Changhuan ang lagusan. Talagang masigasig ang patriarch, sa katunayan, sa pagkakataong ito ang mga ninuno ng iba't ibang angkan ay umalis sa kaugalian, at nagplano silang pumunta sa angkan ng Shenlong para pag-usapan, kung sino ang dapat bantayan ng ugat ng dragon na ito. Pagkatapos ng lahat, kung wala na si Ye Wuya, ang Phoenix, Bai Hui, Zuan Ming, ay talagang hindi na natatakot sa mga master ng Shenlong clan. Ang pag-iingat sa mga ugat ng dragon ay nangangahulugan ng pagsipsip ng pinakamasaganang espiritual na enerhiya sa pinakamalapit na distansya, na malaking pakinabang sa bawat isa sa ating mga angkan. Ito ay may kaugnayan sa pag-unlad at pag-unlad ng mga pangunahing angkan. Ang hinaharap, nakakalungkot. Bilang resulta, namatay ang mga ninuno ng pamilyang Xuanmingzhou bago sila nagtagumpay, at lahat sila ay namatay sa ilalim ng mga kamay ni Ye Fan.
Nagbiro si Chu Yunyao, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ngumiti ng pilit si Zhou Changhuan, ngunit walang lakas ng loob na magpaliwanag ng anuman. Pinandilatan ni Su Qingzhou si Chu Yunyao, nalampasan na ang bagay na iyan, huwag kang gumawa ng gulo dito. Nagmamadaling kinawean ni Zhou Changhuan ang kanyang mga kamay at sinabing, okay lang, okay lang. Sa katunayan, ang lakas ni Mr. Ye ay nagulat na sa White Tiger at Phoenix, at maging sa angkan ng mundo. Natatakot ako. Hindi sila kikilos ng padalos-dalos. Sabi ni Ye Fan na nakakunot ang noo, hindi ako interesadong bumalik sa Shenlong clan. Asawa, hindi ka interesadong bumalik, ngunit ang ibang mga angkan ay hindi sigurado tungkol dito. Sinabi ni Su Qingzhou, sa palagay ko kailangan mo lang panatilihin ang isang malabo na saloobin. Pagkatapos ng lahat, hindi mo maibibigay ang Dragon Vein sa bahay ng iba. Tumango si Ye Fan, ito ang katotohanan, medyo naiinggit din siya sa ugat ng dragon na ito, dahil ito ay isang mahalagang mapagkukunan para sa pagpapabuti ng lakas. Bagamat hindi niya ito masyadong kailangan sa ngayon, hindi niya ito madaling pabayaan. Ngayong gabi, ang lahat ay nag-usap tungkol sa angkan. Maliban kina Chu Yunyao at Mumumo, na walang magawa, lahat ay hindi nakatulog. Si Su Qingzhou ay may workaholic na ugali. Kapag gusto niyang pumalit bilang Xuanming Patriarch, agad niyang naiintindihan ang sitwasyon ng Xuanming clan. Matapos tanungin si Zhou Changhuan ng maraming tanong, naramdaman ng babae na ang pamamahala ng angkan ay masyadong bulok at kailangang baguhin. Kinabukasan, marami sa Zhou clan sa labas, at ang Su clan sa Gigu, ay bumalik sa Xuanming clan. Sa harap ng libu-libong taga Xuanming, opisyal na kinuha ni Su Qingzhou ang posisyon ng dalawang muling pinagsanib na patriarch sa Xinwu Hall. Si Su Chenxing ay nagsilbi bilang punong elder at si Zhou Changhuan ay nagsilbi bilang honorary elder upang muling itayo ang Presbyterian Church. Matapos maranasan ang pagkabigo ng Zhou clan, ang mga emosyon ng mga Zhou clan ay hindi gaanong nalulumbay at natakot gaya ng kanilang inaakala. Dahil sa unang araw pagkatapos maging patriarch si Su Qingzhou, opisyal na ipinahayag ng babae ang maraming bagong alituntunin ng angkan. Nararamdaman ng maraming angkan ng Zhou na ang kumpletong pagbabago ng kapangyarihan sa itaas na antas ay isang magandang bagay, marahil. Una sa lahat, natuklasan ni Su Qingzhou na, maliban sa angkan ng Phoenix, karamihan sa iba pang mga angkan ay may malubhang patriarchal phenomenon, at maging ang mga mapagkukunan ng paglilinang ay napaka hindi pantay na naipamahagi. Makikita mula sa patriarch ni Zhou Changhuan na siya lang ang hindi nagbigay sa kanya ng Great Desolate Stone. Ito ang dahilan kung bakit karamihan sa mga amo at patriarch ay lalaki. Sa makatuwid, nilinaw ni Su Qingzhou ang tuntunin na ang mga lalaki at babae ay may pantay na akses sa mga mapagkukunan ng paglilinang. Ang panuntunang ito ay nakakuha ng suporta ng hindi bababa sa kalahati ng mga babaeng miyembro ng angkan. Kasunod nito, itinuring din ni Su Qingzhou ang Xuanming clan bilang isang bansa at nilikha ang clan council system. Hiniling niya na magsimula mula sa pinakamababang antas ng mga nayon ng angkan, pumili ng mga kinatawan ng patong-patong ayon sa bilang at edad ng mga miyembro ng clan, lumahok sa konseho, at magpasya ng ilang mga gawain sa loob ng angkan. Sa ganitong paraan, nagkakaroon din ng pagkakataon ng mga kabataan na ipahayag ang kanilang mga opinyon, hindi na lubusang sumusunod sa mga nakatatanda, at ang mga nayon ng angkan sa ibaba ay nararamdaman din ang pangangalaga ng pangunahing pamilya. Bagamat nananatili pa rin ang Presbyterian Council, hindi na ito ang namamahala sa lahat, at mas nakatutok sa mga gawain ng pangunahing pamilya at ang pamana ng martial arts. Bilang karagdagan, nalaman ni Su Qingzhou na ang kababalaghan ng paggamit ng puwersa upang hatulan ang mataas o mababa sa angkan ay napakalinaw din, kaya maraming maimpluwensyang clansmen sa labas ng shopping mall, political arena, at kultural na bilog ang hindi iginagalang sa loob ng clan. Naglabas si Su Qingzhou ng ilang higit pang mga utos upang magtatag ng mekanismo ng pagkilala para sa mga nagawa ng mga anak ng angkan sa iba't ibang aspeto. Hindi naganap na paggalang sa martial arts, negosyo, politika, at iba pa. Kung mayroon silang mga tagumpay, maaari rin silang sumikat sa angkan, at magbigay ng karapatang bumoto sa konseho ng angkan. Ang pagpapahayag ng 12-12 ng mga bagong regulasyon, malaki at maliit, ay maaaring ilarawan bilang nakakagulat. Ang buong angkan ng Xuanming, at maging ang iba pang mga angkan na nakatanggap ng balita, ay natulala. Kabanata 1299 na mga seryosong tao. Ang ginawa ni Su Qingzhou noong 1299 ay hindi pa nagagawa. Bagamat maraming matatanda ang humahawak ng pagtutol, iniisip nila na ang mga ito ay salungat sa kaugalian ng mga ninuno, at nararamdaman na ang angkan ay isang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mataas at mababa, at ito ay kinakailangan upang mapanatili ang isang tradisyonal na solemn na pag-iral. Ngunit ang mga kabataan ng angkan, at ang ilang angkan na hindi pinahahalagahan dahil wala silang talento sa sinaunang martial arts, o hindi mahilig magsanay ng martial arts, ay labis na nasasabik at sumusuporta. Kung tutuusin, nagbago ang mga panahon, at maraming kabataan mula sa angkan ang natututo ng advanced na kultura, at alam nila ang maraming bagay tungkol sa angkan, na luma na noon pa man. Kaya lang, sa isang angkan na gumagalang sa puwersa ng militar, walang nang-ahas na sabihin ito noon, ngunit ngayong dumating na ang patriarch para baguhin ito ng personal, syempre hindi na nila ito mahihiling.
Alam din ni Su Qingzhou na maraming diehard at elder ang tatutol, ngunit hindi siya natakot, dahil iilan lamang ang mga taong ito, at hindi sila ng ahas na talagang lumaban. Ang mga ninuno ay lahat ay pinugutan ng ulo, at ang ganap na pagsupil ng puwersa ay ginawa ang mga pagtutol na ito na walang anumang alon. Pagkatapos ng pagpapatupad ng mga bagong regulasyong ito, nagsimulang makita ng lahat ang pag-unlad ng Xuanming clan. Karamihan sa mga clansmen ay may puso sa kanya bilang patriarch, hindi pa banggitin kung ano ang iniisip ng mga konserbatibo. Biglang naging abala si Su Qingzhou nang manungkulan ang bagong opisyal. Sa kabaligtaran, si Ye Fan, ang sword god, na nagpatahimik kay Xuanming ng isang espada at isang tao, ay tila inagaw ng isang babae ang limelight. Pagkatapos ng lahat, para sa mga ordinaryong tao sa angkan, ang labanan ng mga nangungunang sinaunang mandirigma ay talagang walang kinalaman sa kanila. Namumuhay lang sila ng normal at hindi sasali sa mga laban na ito. Ngunit wala ring pakialam si Ye Fan, ang kailangan lang niyang gawin ay suportahan si Su Qingzhou. Ang babae ay pinamahalaan ng maayos ang angkan ng Xuanming, nakatumbas ng pagdaragdag ng isang malakas na puwersa sa kanya, at ito ay isang puwersa sa loob ng Xia Kingdom, na natural na isang magandang bagay. Bagamat ang angkan ng Xuanming ay walang mga ninuno na ito, tila nabawasan ng husto ang lakas nito, ngunit sa presensya ni Ye Fan, walang sinuman ang nang-ahas na iling ang katayuan ng apat na pangunahing angkan ng Xuanming. Naglaan din ng oras si Ye Fan para tanungin si Zhou Changhuan kung bakit tutol ang angkan sa pagsasama ng kasal sa pagitan ng mga taong nagising sa linya ng dugo. Bilang resulta, hindi makapagbigay ng tiyak na dahilan si Zhou Changhuan. Ito ay tila isang panuntunang ipinasa mula noong sinaunang panahon, at ito ay nagsasangkot ng mga pangunahing interes ng angkan. Gayunpaman, ngayong si Ye Fan ay nasa limelight, at ang kanyang lakas ay maaari ng makipagkompetensya sa iba pang mga grupong etniko, walang sinuman ang manggahas na tutulan ang kanyang kasal kay Su Qingzhou sa isang napaka-ignorant na paraan. Nakita ni Ye Fan na ang kabuuang sitwasyon ay napagpasyahan na, at binalak na dalhin muna ang mga babae sa Purgatory Island. Sa kanyang storage bag, mayroon ding Yang Shenji at Honghuang Stone, at ito ay isang pangunahing prioridad na tulungan ang kanyang mga kapatid na lalaki at babae na mapabuti ang kanilang lakas. Dahil wala na ang Diyos ng digmaan, ang mundong tila kalmado na ngayon ay talagang sumisikat na sa ilalim ng daloy. Ano ang mangyayari sa natitirang mga ninuno ng angkan, kung paano kikilos ang paghahari ng Doomsday, at kung ang mga taong iyon sa underground world ay lilito ay pawang mga kadahilanan ng kawalang tatag. Sa orihinal, isasama niya si Su Qingzhou, ngunit ang Xuanming clan at Bigo ay may maraming bagay na dapat harapin. Siya, ang patriarka, ay binago ang mga tuntunin ng angkan, kaya hindi siya makalayo. Kaya, ayon sa kasalukuyang pagtatanim ni Su Qingzhou, pinagsama ni Ye Fan ang Yang Shenji sa ilang iba pang mga halamang gamot, giniling ito upang maging pulbos, at gumawa ng ilang kapsule para sa babae. Kailangan lang ni Su Qingzhou na uminom ng isang tableta sa isang araw, at pagkatapos mag-practice ng isang oras, dapat na siyang bumuti ng malaki. Sa talento ni Su Qingzhou, hindi na kailangang mag-alala si Ye Fan tungkol sa bilis ng kanyang pagunlad, pagkatapos ng lahat, ito ay sapat na mabilis. Siyempre, hindi lahat ay handang pumunta sa Purgatory Island kasama si Ye Fan para magsanay sandali. Parehong gustong manatili ni Tita Jiang at Mu Shuixian. Tumatanda na sila at wala na silang masyadong hinahabol kay Guwu. Gusto lang nilang manatili sa bahay at alagaan ang buhay ni Su Qingzhou. Ang mag-ama ni Mu Zuzong at Mumumo ay hindi rin interesado sa paglilinang. Ang isa ay gustong ipagpatuloy ang kanyang karera sa musika, at ang isa ay magsisimulang mag-aral at planong tapusin muna ang kanyang pag-aaral. Naiintindihan din sila ni Ye Fan. Pagkatapos ng lahat, ang bawat isa ay may iba't ibang mga talento sa paglilinang at iba't ibang mga hangarin, kaya't inihanda niya ang mga ito ng ilang pangmatagalang buhay na Yang Shenzi capsule at hiniling sa kanila na dalhin ang mga ito sa oras. Matapos ayusin ang ilang domestic affairs sa Xia Kingdom, sumakay si Ye Fan at ang kanyang partido sa isang malaking eroplano at nagtungo sa Purgatory Island. Sa eroplano, natural na naroon sina Ning Zimo, Feng Yaoying, Du Yuner, Shi Lanyu at iba pang kababaihan. Inayos na ni Ning Zimo ang mga gawain ng pamilya sa ilalim ng lupa sa maayos na paraan, at si Xiao Zhao at ang iba pa ay nakapagsarili at napakalaya. Pansamantalang ibinigay ni Feng Yaoying ang trabaho kay Helena. Ang mersenaryong kinuha ni Su Qingzhou sa simula ay naging elite na ngayon sa lugar ng trabaho at muling nabuhay ang kanyang pangalawang buhay. Bagamat nag-aatubili si Du Yuner na makipaghiwalay sa mga bata, hiniling siya ni Ye Fan na sumama sa kanya, kaya't maaari lamang siyang pumunta, at gusto rin niyang maging mas malakas para hindi na siya kailangang protektahan. Ang mga babae ay walang masyadong alalahanin sa puso ni Ye Fan. Para sa kanila, ang paglilinang ay maaaring manatiling bata, na lubhang kaakit-akit, at ang pagpunta sa purgatorio upang magtanim ay parang bakasyon, na nagpapasaya sa kanila. Bago lumipad ang eroplano, nag-uusap na sila at nagtatawanan, at nagkaroon ng masayang kapaligiran sa loob ng cabin. Si Shi Lanyu ay palaging kakaiba, ngunit sa pagkakataong ito, napakadaling makasama ang mga kapatid na ito. Ang tanging mahiyaing babae na hindi nang ahas na makialam ay si Ji Wanqing, na itinulak din ni Tita Jiang.
Pagkatapos ng napakaraming bagay, si Ji Wanqing ay parang mga miyembro ng pamilya, at si Tita Jiang ay gustong-gusto ang babaeng ito. Kahit na inakala ni Ye Fan na kakaiba at misteryoso ang babaeng ito, ngunit mabait siya, kaya hindi niya sinubukang ilantad siya. Bilang kapatid niya, kung handa siyang magsanay, tuturuan niya siya. Boss, you can enjoy yourself when you go back this time. Si Hipag lang hindi pumunta. Hindi ba kayo masayang-masaya ng iba pang hipag? Nakaon. Isang sofa sa harap ng eroplano, ngumiti si Exi Lin Yuan na may hawak na baso ng alak. Napasandal si Ye Fan sa sofa, hawak ang isang baso ng champagne sa isang kamay at tinutukso si Xiao Jin sa kabilang kamay, at sinabing, Kuya Exi, pagkatapos magbitiw, nakikita kong nagiging seryoso ka na. Nandito ako para magtanim, ano sa palagay mo? Hindi makapaniwala si Exi Lin Yuan, Boss, seryoso ka na ba ngayon? Ako ay orihinal na isang seryosong tao. Kalmado ang mukha ni Ye Fan, ngunit nagsimula siyang umasa sa larawan ng pagtuturo sa mga babae na gumawa ng langit ng mag-isa, at pagkatapos ay nagsasanay ng magkasama. Nasa sabik ako sa pag-iisip tungkol dito. Sinabi ni Exi Lin Yuan na may damdamin, okay, kung gayon dapat akong magsikap na magsaka. Sa totoo lang, matagal na akong hindi nakakakita ng mga panday at palpak na multo, at ang puso ko ay parang palaso. Bahagyang ngumiti si Ye Fan, hindi mo kailangang magmadali sa paglilinang. Hindi ka pa rin makakahabol sa iba, kaya tulungan mo muna akong alagaan ng inferno, para makalaya si Sally Ye at hayaan si Sally Ye na maglinang ng may kapayapaan ng isip. Hindi alam ni Exi Lin Yuan kung matatawa ba siya o maiiyak, Boss, masyado kang prangka, napakasakit. Ano bang kinikilig ka? Iisa lang ba ang daan sa mundong ito? Ayoko nang mag-practice. Nakaupo sa katawan ni Ye Fan si Chu Yunyao, na nasa tabi niya, ay tumitingin sa ilang mga blueprint na may tablet computer, at sinabing nanghihinayang. Nagtaka si Exi Lin Yuan, tama, Direct Chu, ngayon ko lang na-realize na hindi ka pala mahilig mag-practice. Bakit ka sumusunod? Natatakot ka bang ma-occupy si boss ng ibang kapatid? Bienan. Lalaki ka lang, ano? Titingnan ko lang, ang bago kong experimental base. Itinaas ni Chu Yunyao ang kanyang ulo at mahinang sinabi. Kabanata 1300 Fangwulan. 1300. Hindi maipaliwanag na narinig si Ye Fan, anong bagong experimental base? Mayroon ka bang laboratorio sa Purgatory Island? Siyempre, sinabi ni Chu Yunyao, hindi ngayon, ngunit natapos ko nang basahin ang site, para makagawa ako ng isa. Hindi nakaimik si Ye Fan, hindi ka sumama sa akin para magsanay. Hindi ako interesado sa kung ano ang dapat gawin. Kahit na gusto kong mabuhay magpakailanman at manatiling kabataan, gagawa ako ng paraan upang gawin ito sa pamamagitan ng siyentipikong paraan. Hindi mahalaga kung ano ang ginagawa ko, sa karamihan kumain ka lang ng masustansyang pagkain. Sabi ni Chu Yunyao, at patuloy na ibinaba ang kanyang ulo upang iguhit ang mga guhit. Natigilan si Ye Fan, talagang ambisyoso ang babaeng ito, at binalak pa niyang gumamit ng siyentipikong paraan para maghanap ng mahabang buhay, na parang mag-asawang Ganesha. Bakit ka pumunta sa Purgatory Island bilang laboratorio? Tanong ni Ye Fan. Inilibot ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata sa lalaki, syempre ito ay upang gawin ang pananaliksik na gusto kong gawin. Ang laboratorio sa bansang Sia ay sinusubaybayan lahat ng estado. Ayokong malaman ng estado ang tungkol sa ilang pananaliksik, lalo pa ang pagkuha nito. Hindi maiwasan ni Ye Fan na maalala na sa laboratorio ng babae, tila maraming kakaibang bagay na hindi niya maintindihan. Hindi kaya nakagawa siya ng mga espesyal na imbensyon sa akses ng mundo nang hindi nalalaman ng mga opisyal ng SIA. Natatandaan ko pa na sa Luchun Island, gumamit si Chu Yunyao ng isang short-range instant teleportation device, na naging dahilan para agad na habulin ni Ye Fan ang submarino ng kalaban. Bagamat ito ay medyo pasimula pa, kung ang mga itim na teknolohiyang iyon ay binuo ng mas ganap, ito ay tiyak na magiging malaking halaga. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Nakita ni Chu Yunyao ang lalaki na nakatingin sa kanya ng may kakaibang tingin, at sinabing may kalahating ngiti, bakit, natutukso ka ba sa aking imbensyon? Nakangiting sabi ni Ye Fan, nararamdaman ko na ngayon ay may kakayahan na akong makayanin ang pressure ng lahat ng partido at magbukas ng laboratorio para pag-aralan mo ang akses ng mundo, kaya iminungkahi ko na magtatayo ako ng laboratorio sa ibang bansa. Tumango si Chu Yunyao at walang itinatanggi, syempre, gumagawa lang ako ng siyentipikong pananaliksik. Alam ko ang katotohanan ng pagkakasala. Kung walang proteksyon ng puwersa, kung gagawa ako ng isang bagay, magdudulot lamang ito ng kaguluhan. Ye Fan din siya ay tamad na magtanong kung ano ang gagawin ng babae. Bagamat medyo kakaiba ang ugali ni Chu Yunyao, tiyak na hindi siya masasaktan nito. Dahil ang isang babae ay nagnanais ng isang laboratorio, gagamitin niya ang kanyang malaking mapagkukunan sa pananalapi upang matulungan siyang gumawa nito. Nilingan ni Ye Fan ang kanyang ulo at tumingin sa ilang mga konfidante na matamis na ngumiti sa kanyang likuran. Habang nakakaramdam ng kasiyahan, naisip niya si Shu Lingshan na nasa isang misyon pa rin sa rainforest. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos niyang bumalik sa kampo. Pagkatapos niyang manirahan sa isla ng Purgatorio, kailangan pa niyang pumunta at tingnan upang maging komportable.
Sa pag-iisip kay Shu Lingshan, hindi maiwasan ni Ye Fan na isipin ang isa pang babae kung kanino siya nagkaroon ng mislan at hindi maliwanag na relasyon. Sumimsam si Ye Fan ng champagne at tinanong si Xi Lin Yuan, Murphy, may balita ba tungkol kay Yue? Okay lang ba siya? Xi Lin Yuan nagkibit-balikat siya, boss, si Ling Yue ang may titulo ng iyong fiancé. Walang sinuman sa angkan ang dapat madaling magalit sa kanya, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan. Pero, hindi mo kayang iwasan ang problemang ito, bagaman medyo nakakahiya ang pagkakakilanlan niya, pero kung tutuusin, sincere ka sa iyo, kailangan mong bigyan siya ng sagot. Bumantong hininga si Ye Fan, medyo nahihiya, talagang hindi niya alam kung paano haharapin ang tanong ni Ling Yue. Halos wala siyang magandang nararamdaman para sa pamilyang Shenlong, lalo na't naaksidente si Su Qingzhou at ang iba pa sa pagkakataong ito, ang pamilyang Shenlong ay walang nagawa para tulungan sila, na naging dahilan upang tuluyang mawalan ng pag-asa si Ye Fan para sa kanila. Ang mga taong ito ay hindi karapat-dapat na maging kanyang mga kamag-anak, kaya hindi siya interesadong bumalik sa angkan at maging tagapagmana. Higit na imposible para sa kanya na bumalik sa angkan upang pakasalan si Ling Yue. Si Ling Yue ay isang mabuting babae, at tiyak na gusto niya ito, ngunit anuman ang mangyari, imposibleng palitan ang lugar ni Su Qingzhou sa kanyang puso. Mayroon na siyang asawa, kaya si Ling Yue, ang nominal na fiancé at matalik na kaibigan ni Su Qingzhou, ay partikular na sensitibo. Iniwan siyang mag-isa, nakaramdam ng utang na loob si Ye Fan at hindi niya ito matiis. Pumunta sa Shenlong clan para ilabas siya. Ano yun? Ano ang iisipin ni Su Qingzhou? Papayag ba si Ling Yue? Gaano man kalakas ang mga tao, magkakaroon din sila ng mga kahinaan, at iyon ang mga damdamin. Tao ka pa rin. Si Chu Yunyao, na nasa gilid, ay tahimik na sumulyap kay Ye Fan, bamulong ng isang pangungusap, at isang malalim na ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Walang magawang ngumiti si Ye Fan, parang hindi ka tao. Sa tapat ni Xi Lin Yuan ay hinawakan ang kanyang ilong at sinabing may kakaibang ngiti, Boss, ang mga bayani mula noong sinaunang panahon ay nalungkot sa Merenguan, at utang mo ang pagmamahal. Medyo sobra. Hindi lang si Miss Ling sa angkan ang may malalim na pag-ibig para sa iyo. Kumunot ang noo ni Ye Fan at pinandilatan siya, huwag kang magsalita ng walang kaparirikon. Walang ganoon. Hehe. Hindi ko sinabi kung sino, paano mo nalaman na kalokohan ang sinasabi ko? Boss, exposed. Ye Fan nakatingin sa komandat na matandang kapatid, ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinawakan ang kanyang noo, tamad na magsalita. Ang katimugang bahagi ng Xia Kingdom, isang maburol na lugar, kung saan mainit sa buong taon. Ang isang malaking lugar ng mga puno ng Phoenix ay umaabot ng 12-dosenang milya dito, at tinatawag na Phoenix Woolen. Hindi ito bukas sa mga ordinaryong tao, at binabantayan ng mga tanod gubat sa buong taon. Ito ay sinasabing mga protektadong hayop, ngunit sa katunayan, dito naninirahan ang angkan ng Phoenix. Sa kagubatan ng sycamore, ang mga sinaunang gusali na may pula at gintong mga tile at mahogany bilang pangunahing material ay nakakalat sa buong burol. Ang batis ay umaagos at umaagos, ang mga bulaklak, ibon, isda at mga insekto ay puno ng sigla, isang tanawin ng paraiso. Ang angkan ng Phoenix ay pangunahing pinangungunahan ni Xiao at Huang, at may ilan pang mga angkan na may kakaunting miyembro. Sa pangunahing lugar ng gusali ng pamilya Xiao, sa isang sinaunang patio, sa ilalim ng puno ng sikomoro, sa tabi ng mesang bato, isang nasa katanghaliang gulang na bikuni ang naglalaro ng itim at puti na may klasikal na kagandahan sa pula. Zinner, sa pagkakataong ito sa mga taong Hui, kumpara noong sila ay nasa Lingyun Temple sa kabisera, ang kanilang kalooban ay mas kalmado, at ang kanilang mga kasanayan sa chess ay bumuti ng husto. Ang bikshuni ay tumanggo bilang maluwag. Itinaas ni Xiao Zinner ang kanyang ulo, nahihiyang ngumiti at sinabing, Master Miaoyan, ngunit natalo pa rin ako, ikaw ay talagang isang babaeng may pambihirang karunungan. Kung nagsasanay ka ng sinaunang martial arts, dapat ay isa kang walang katulad na powerhouse. Kung mayroon akong pangunawa sa iyo, hindi ko magagawa. Napakahina. Zinner, huwag mong maliitin ang iyong sarili, paano mo masasabi na ang iyong lakas ay hindi maganda sa iyong edad at ang paglilinang ng Lycan Realm? Nakangiting sabi ni Miao Yun. Natawa si Xiao Zinner sa sarili, paano ang Lycan? Sa mga mata ng taong iyon, natatakot ako na hindi niya mapigilan ang isang galaw. Pagkatapos ng lahat, sinabi niya na ang kaharian ng banal na kaliwanagan ay pawang mga langgam. Kinaikit ni Master Miaoyan ang kanyang mga mata at ngumiti ng matangkad. Naiintindihan ko, hindi nakakagulat na si Zinner, ang iyong mga kasanayan sa chess ay bumuti, at ang iyong kalooban ay mapayapa. Ito pala ang lalaking iyong hinahanap-hanap, at siya ay nakabalik ng ligtas. Mage, anong pinagsasabi mo? Namula ang mukha ni Xiao Zinner, at sinabi niya, hindi ko naisip iyon. Simo or something, ito ay manhid hanggang mamatay. Bahagyang tumawa si Miao Yun, dapat kasal ang lalaki, dapat kasal ang mga babae, buti na lang may gusto ka, kailangan mong harapin ito ng buong tapang. Pero, hindi mo pinipilit ang paghahambing sa Ye Fan na iyon. Kahit na, nakikinig lang ako.
May mga nasabi na ako tungkol sa kanya, pero alam ko rin na sa daan, natikman niya ang init at lamig ng mundo, at napakaraming ups and downs ang naranasan niya. Napakabihirang maging layaw mula pagkabata, nang walang pressure na mabuhay, makapagsanay ng hindi iniiwan, makatiis ng kalungkutan, at maabot ang Lycan sa murang edad. Bagamat ayaw ni Xiao Ziner, tumanggo lang siya, kilala ko ang salamangkero. Magandang malaman, huwag mong maliitin ang iyong sarili, lahat kayo ay bata pa, at ang hinaharap ay hindi alam, ang pagpapasigla ni Mia Oyan. Talaga. Kung hindi kita matuturuan na gabayan ako mula noong bata ako, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Tumayo si Xiao Ziner, pumunta sa gilid ni Mia Oyan at hinawakan ang kanyang kamay, Medj, hindi madali, hindi ito madali. Kapag nakarating ka na sa aming Phoenix Villa, it's your first time here, let me show you around Fingulan, okay? Ito ay maganda dito, at maraming mga lugar ang mas napakarilag kaysa sa palasyo sa kabisera. Saglit na nag-alinlangan si Mia Oyan, pagkatapos ay bumangon na may ngiti, okay, then let's go. Sa sandaling ito, isang lalaki ang naglakad papunta sa gate ng courtyard at mahigpit na sinabi, Ziner, pumunta ka sa Phoenix Pavilion, may mga importanteng bagay na dapat pag-usapan. Tito, si Xiao Fengqi ang dumating. Nagtaka si Xiao Ziner, bakit kailangan mong pumunta at sabihin sa akin ang tungkol dito, tiyuhin. Pinatawag ako ng matandang ninuno na si Xiao Ru. Ni hindi ako makasali sa pagpupulong na ito. Paano ako makakakuha ng isang tao na magulat ng mahalagang bagay na ito? Mataimtim na sinabi ni Xiao Fengqi. Narinig ito ni Xiao Ziner, agad siyang kinabahan at tumanggo, okay, pagkatapos ay pupunta ako. Hindi napigilan ng babae ang sinabi kay Miao Yun na humihingi ng paumanhin, guro, magpahinga ka muna, babalik ako. Ipapakita ko sa iyo muli. Ayos lang, Terena, anak, sabi ni Master Miao Yun, winuwagayway ang kanyang mga kamay at nakangiti. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.